Huwag kang tatakbo. Grabe. Gusto nilang umakyat sa maliit na pinto. Sige, habulin na. Hadlangan sila. Bayaran mo. Jayang A 36,007. Jayang A 360. Bayaran mo, bayaran mo. Matagal na kayong nangungutang ng ilang buwan. Bayaran mo na. Huwag mo akong lokohin. Sino ang responsable? Patayin mo siya. Siya ang responsable. Siya ang responsable. Hingin mo ang pera sa kanya. Bawiin mo ang pera, bawiin mo. Patayin mo siya. Bawiin mo ang pera, bawiin mo. Sa buhay ko, ako ba ay nakatakdang maapi? Kung bibigyan ako ng isa pang pagkakataon, tiyak na ako ay magsasalita para sa katarungan. Gusto kong magkaroon ng katarungan sa mundong ito. Sa sinaunang panahon, ito ay aalis na ako. Totoo ngang nabuhay na muli ako. Sa wakas, nahanap ko na dito. Mabilis. Muling huliin na naman ako. Para bang dumaan na ako dito. Para lang muling sisihin. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Huwag kang magulo, Ginoong Alkalde. May nangyaring krimen sa labas. Mabilis, pumunta na sa hukuman. Anong tawag mo sa akin? Ginoong Alkalde nga. Ako. Mabilis, umalis na tayo. Hindi pwede. Anong nangyayari dito? Bakit ganito pa rin? Itong opisyal na ito. Bakit hindi pa dumating? Ginoong County. Ikaw ang tanging babae sa Dinastyang Zhou. Bakit ka pa nahuli? Ako. Ako si Da Zhuwei. Isang babae na opisyal. Kagawad ng Tong'an County. Shenzhen. 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 Nakakatuwa, sa nakaraang buhay ay naging baka at kabayo. Ngayon ay naging punong bayan. Sa wakas, ako na. Si Shenzhen ang may kapangyarihan. Pumasok na. Dalhin ang mga akusado at saksi. Mabagsik. Ginoong Gu. Pupunta ako. Ginoong Gu. Ginoong Hao. Yung masamang amo ay nakapasok din. Ginoong Gu. Ginoong Gu. Ano ang tawag sa akin ng alkalde? Ginoong Alkalde. Kagabi, nadulas at nahulog sa tubig. Natulog ng isang araw. Tila hindi pa siya nakabawi. Mukhang ang pagkakahulog sa tubig ay hindi isang pagkakataon. Siya ang pinakamalaking ginoo sa bayan. Si Ginoong Gu Pengzu. Matanda na talaga silang. Lagi nilang sinusunod ang utos. Nakalimutan mo na ba? Ah, ganito pala yun. Sige na. Huwag na nating sayangin ang oras. Ginoo Shai. Sundan na natin ang proseso. CJ. Suspect ay si Wang Dizu ng ating bayan at ang kanyang anak na babae na si Wang Xiaoxiao. Ang tao ay walang awa. Noong nakaraang gabi ay pinatay ang kanyang amain. At natuklasan ito ni Ginoong Gu. Pakulong sa bayan. Dinala sa korte. Lubhang masama ang kasalanan. Dapat parusahan. Ipako agad sa kahoy. Ginoo ang hukom. Panghukuman na po kayo. Ay naku. Inilagay mo ako sa kawalan. Ginoo ng bayan. Huwag mo akong tingnan. Magpasya ka na lang mismo. Ginoo ng bayan na gawa sa papel. Mukhang. Muli na namang nakikinig kay Ginoo. Tama nga naman. Naku, talaga. Noong nakaraang buhay, napaglaruan ng mga walang puso na kapitalista. At ngayon, kahit nakalipat na, pinapahirapan pa rin ako ng mga katulad na Ginoo. Tinuturuan mo akong gumawa ng trabaho. Ginoo, ikaw. Ano? Mayroon ka bang opinyon? Ikaw na tagapayo. Walang posisyon. Isa lamang akong inupahang katulong.
Binigyan kita ng mukha. Kahit anong tawag mo sa akin. Hindi kita bibigyan ng mukha. Ano ka ba, walang kwentang tao? Lumuhod ka. May lakas ka pang manguto sa akin. Na parang may kapangyarihan. Kapag may nangyaring ganito ulit, agad kang umalis dito sa munisipyo. Bakit nagbago ang ugali ng county magistrate? Dati, hindi ba siya sumusunod sa akin? Laging nakikinig at sumusunod. Baka nahulaan niya na may kinalaman ang nangyari kagabi sa akin. May sama ng loob siya. Kaya't ganito siya kabold na lumabag sa akin. Sige, ayusin muna siya bago ang lahat. Matanda, ang maliit na tao ay hindi na makakatakas. Pinapahintulutan kitang tumayo. Magpatuloy kang yumuko. CJ, maaari ko bang itanong, Ginoo ng Bayan? Paano mo hahatulan? Baka naman. Nagtatanggol ka sa salarin. Ikaw ay isang saksi. Huwag kang magsalita. Ginoong Xu, narito. Kung may magdudulot ng gulo sa hukuman, pagsasampalin. Salarin, Wang Xiaoxiao. Bilang isang opisyal, bakit mo pinatay ang iyong amain? Walang masabi ang isang mamamayan. Handa akong umamin. Nakita na po ito ng punong bayan. Bakit hindi ka pa nagmamadaling magpasya? Kahit sabihin mo ang totoo. Ako ay magtutuwid sa hatol. Wang Xiaoxiao. Ito ang iyong tanging pagkakataon. Ginoo, sasabihin ko. Ginawa ko ito para mapanatili ang aking puri. Kaya aksidente kong napatay. Yung halimaw na iyon. At mayroon pang ganitong bagay. Kaya pala ganito. Bula-bula lang. Iyan ay iyong amain. Tawagin ng tao para manampal. Sino ang magtatangka? Sino ang magtatangka? Sino ang magtatangka? Sino ang magtatangka? Haha, sino ang magtatangka? Ako na mismo ang gagawin ko. Ay naku, hindi pwedeng mangyari, hindi pwedeng mangyari. Magmatapang ka. Ulitin mo pa. Sino ang may ganang gawin yan? Ang galing. Sarap. Matagal ko nang gustong gawin yan. Sa mukhang yan. Ikaw, isang mababang tao. Paulit-ulit na nagkakalat sa hukuman. Maniwala ka, ngayon din ay. Ikukulong ka at parusahan. Nabaliw na siya. Mag-ingat ka, matanda. Ang pamilya Wu ay nasa tungan. Nagpasa-pasa ng henerasyon sa loob ng isang siglo. Ginoo Wu ay ang tunay na may-ari ng tungan, ng tunay na Panginoon. Kung mapapagalitan mo siya, baka hindi na tayo makakolekta ng buwis. Pagdating ng panahon, ang masasalanta ay ang mga nakakataas. Ito ay mga taga-tungan, mga patakaran na matagal nang sinusunod. Ako ang opisyal. Parang natatakot ka na ba? Ikaw, pareho pa rin ang dati. Hindi ba? Dali, hatulan na ang kaso. Patayin si Wang Xiaoxiao. Yaman ng Wang family. Ipagkakaloob sa ating bayan. Ang natitira, hindi na mapoprotektahan ni Wang ang kanyang pamilya. Si Ginoong Gu na ito, siguradong mababawi niya ito sa tamang panahon. Lahat ay magiging masaya. Kaya pala ang plano ninyong dalawa ay, ganito pala. Mabigat na gawain, mundo. Nangako ako, gusto kong ipakita sa mundo, ang patas at makatarungang hustisya. Sa Tong'an County, ang mga patakaran ko ang tunay na patakaran. Ang iba pang mga patakaran ay walang kwenta. Mga bagay na ang konsensya ay kinain ng aso. Sabi ko na ito, pinapapalayas ka pero ayaw mong sumunod. Hindi ka nakikinig. Nilabag mo ang mga alituntunin ng opisyal na ito. CJ, tawagin ang tao. Tawagin ang apoy. Tawagin ang kahoy. Tawagin ang tao. Sa Dingmin Jailin. Nang harapang ininsulto ang aking opisina. Dalhin siya sa ilalim. Palo ng 30 palo. Dahil sa kasalanan ng hindi paggalang. Kung magpapatuloy kang hindi sumunod sa utos ko, maniwala ka o hindi, pagpaparusa sa inyo sa paglabag sa utos ng mataas na opisyal. Iulat sa opisina ng gobyerno. Kinuha kayo. Inalis ang inyong posisyon bilang opisyal. Hinding-hindi na kayo muling tatanggapin. Tumakbo. Ginoo Gu, tulungan niyo ako, Ginoo Gu. Wu Pengzu. Mayroon ka pa bang nais sabihin? Manggagawa. Wala akong lakas ng loob. Magandang mabuti, Wang Xiaoxiao. Ngayon, walang makakagambala. Maaari mong sabihin ang katotohanan. Ako ang bahalang magpasya ng makatarungan. Humihingi ng tulong sa nakatataas.
Ang aking ina ay nag-asawa kay Wang Shan. Ngunit si Wang Shan ay isang hayop. Hindi niya kami tinitingnan. Bilang tao, ako at ang aking ina. Sobrang pang-abuso at pananakit. Sa akin at sa aking ina, ang mga sugat sa katawan ay hindi kailanman huminto. Para protektahan ang ina. Kailangan kong magtiis ng magtiis. Ngunit hindi ko inasahan. Yung hayop na iyon. Talaga siyang... Yung hayop na iyon. Talaga siyang gustong angkinin ako. Grabe talaga itong araw na to. May ganitong pangyayari pa pala. Sobrang nakakaawa naman. Pero ayaw akong susuko kahit kamatayan. Akala ko hindi niya gagawin pero nakuha niyang hawakan ang gunting. Habang nag-aagawan, biglang napasok ang gunting sa ang kanyang dibdib. Ito lang. Talagang isang trahedya sa mundo. Ginoo, ginawa ko ito para mapanatili ang aking puri. Kaya't aksidente kong napatay ang halimaw na iyon. Naway maawa kayo, Ginoo. Ginoo ng bayan. Ngayon, bilang saksi, maaari na ba akong magsalita? Sabihin mo. Kahit ano pa ang dahilan, si Wang Xiaoxiao ay pumatay sa kanyang ama. Ito ay katotohanan. Kung kailangang hatulan, dapat hatulan. Ginoo Alkalde, kung hindi kayo kontento sa dating hatsyan, ayos lang. Maaari tayong mag-usap. Ang ari-arian ng pamilyang Wang ay mapupunta sa tanggapan ng alkalde. Ang lupa ng pamilyang Wang ay akin. Ano ba? Kaya pala dati, hindi makasabi si Zhu Xiaoxiao ng katotohanan. Kasi natatakot siyang makaapekto sa paglilitis. At maantala ang hatol. Natatakot siyang maghiganti ka. Sobrang masakit talaga. Ginoo, sasabihin ko pa rin ang parehong bagay. Hindi ba? Nagtatangkang ipagtanggol mo ang salarin na ito. Nawasak na ang pamilya Wang ngayon. Tungkol sa ari-arian ng pamilya Wang. At kung paano hahatiin ang lupa. Kanya-kanyang kakayahan tayo. Sino ang nagsabing? Natiyak nang masisira ang angkan ng Wang. Itong batang babae, nanginginig buong katawan sa takot. Huwag kang matakot. Walang problema. Ginoo, tama ang iyong hula. Ang lalaking ito na may apelyidong Gu. Tiyak na nilapitan niya ang gobernador. Kaya hindi nakapagtataka na noong unang pumasok si Shenzhen. May maganda siyang nagawa, at maraming paghanga mula sa aking kapatid na lalaki. Ngunit mabilis siyang nawala sa eksena. Sa halip, naipit siya sa ganitong kasuklam-suklam na gawain, na nagbanta sa kanya. Talagang mahirap para sa mga babae ang maging opisyal. Hindi nakapagtataka na hindi kinaya ng kanyang kamahalan ang presyon. Kaya't inalis ang pagsusulit para sa mga babae. Sa civil service, kumilos upang iligtas ang tao. Hulihin ang mga salarin. Suriin ng mabuti. Ayos. Sinisira ang dangal ng babae para sa pansariling kapakanan. Lahat kayo ay dapat ikulong. Ginoo ng bayan. Pumunta kayo at arestuhin ako. Nasaan ang mga sundalo ninyo? Arestuhin ang mga walang hiya na ito. Ako, kampiyon ng pambabaeng sandaang. Sapat na. Para. Ako na, babae, darating na ako. Kayo, anong pakay ninyo? Iligtas. Ikaw. Pasensya na. Itong tatlong gago. Sila'y tiyak na sa akin. Walang makakapagligtas sa kanila kahit si Jesus. Sinasabi ko. Kayo mga pasaway. Talaga, paano ka naming masasagasaan, Ginoo ng bayan? Ginoo ng bayan, hindi namin nakikita ang lakas mo. Patawarin niyo kami. Nagkamali kami, Ginoo ng bayan. Patawarin niyo kami. Isara niyo ang bibig niyo. Patawarin niyo kami, Ginoong Alkalde. Patawad. Dalhin. Sino ka? Amin pong anak. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ako ay isang tagasuri ng korte. Ano ba iyan? Lahat tayo ay mga tao sa gobyerno. Walang dahilan para itago ang pagkakakilanlan. Bakit hindi mo pa agad ilabas ang badge? Bilisan mo. Labanan sa Bamboo Sea. 7 antas na tagasuri. Jiang Q. Jiang yun. Ginoo.
Ang katayuan ng tagasuri ay espesyal. Responsable sa pagsisiyasat ng mga opisyal sa iba't ibang lugar. Bagaman pareho silang 7 antas. Ngunit napakataas ng katayuan. Kailangan mag-ingat sa pagharap. At ano ngayon? Ako ay palaging naupo ng maayos at nakatayo ng matibay. Hindi ako natatakot sa kahit anong inspektor. Tama. Ngayon ay napanood ko. Ang hatol ng iyong kagalingan, gobernador. Makatarungan at walang kinikilingan. Kahanga-hanga. At saka, ang galing kanina. Humahanga. Humahanga. Salamat, Ginoong Jayang. Salamat, Ginoong Jayang. Maraming salamat, Ginoong Jayang. Maraming salamat, Ginoong Jayang. Sa pagtulong. Kahit na hindi naman ako nakatulong ng labis, ngunit tinanggap ko ang iyong kabutihan. Sana'y malaman mo, Shenzeng. Walang anuman. Hindi ko alam. Ginoo Shen. Paano natin haharapin ang bagay na ito? Kailangan pa bang itanong yan? Siyempre, ikukulong sa bilangguan. Ayon. Sa batas ng pang-aabuso sa kababaihan. Mahigpit ang parusa. Hindi pwede, Ginoo. Kung ito ang magiging hatol, may papasa ang balita. Maaaring makaapekto ito sa reputasyon ng nakatatanda. Mas mabuti pa ang hatulan ito bilang pang-hold up. Hindi ba't kahit si Ginoong Xu ay naniniwala na ang mga babae ay naaapi kapag dapat lang na magtiis at manahimik. Huwag nang humingi ng katarungan. Hindi ba pwedeng ipagsabi? Ginoo, hindi naman ito galing sa aking nasasakupan. Na sa tingin ay dapat ganito. Kundi dahil sa mga praktikal na konsiderasyon. Walang masama kung may mga usap-usapan sa bayan. Kapag ang reputasyon ng nakatatanda ay nasira. Sa pagsusuri ng kaharian, malaki ang posibilidad na, dahil sa epekto ng reputasyon, matanggal sa posisyon ang nakatatanda. Kung sakaling, hindi maginhawa si District Magistrate Shen, maaaring ipasa ang mga pasaway. Marami, hayaan mo akong mag-interogasyon. Hindi na kailangan. Ginoo, bakit hindi karapat-dapat? Yung mga pasaway na goons, sila ay umaasa sa takot ng mga babae, na matakot sa mga panghusga sa mundo. Kawalang pakundangan sa batas, ngunit hindi nakakakuha ng anumang parusa. Dahil dito ang mga ganitong pangyayari, lalong lumalala, nagpapalala pa sa kanilang kawalang halaga. Ako si Shenzeng, bilang isang opisyal sa Dakong Zoo, isa sa 11 kababaihang opisyal, mga babae sa siyentipikong pagsasaliksik, naging bahagi, kung ako nga ay nasa ganitong sitwasyon ng pang-aapi, na nagpipigil ng galit, at hindi makapanguna. Ano ang mangyayari sa mga babae? Sa mundo na ito, gaano pa katagal silang magdudurusa? Magandang sinabi. Ayos, hindi lang ako magpapatupad ng mahigpit na parusa. Sa mga salot na ito, kukunin ko rin ang lahat ng mga salot at tulisan sa buong bayan. At sila ihulihin ko lahat, upang hindi na sila mang-abala muli. Babae. Ginoo Shen, ako po, nais ko munang manatili sa tungan. Handang tumulong ng buong puso. Kung sakaling ang korte ay magbitiw sa akin dahil sa mga isyong hindi patas, ano po ang gagawin natin? Paano po? Tong-an County. Sa wakas, nandito ka na. Ang isang mabuting opisyal. Kung sakaling mangyari talaga ito. Kasalanan din ng palasyo iyon. Ang mga opisyal sa Ministry of Personnel ang walang mata. Hindi kasalanan ni Shenzeng. Lalong hindi kasalanan ng mga babae sa mundo. Ako si Shenzeng. Nasa tamang landas. Tama nga. Bakit ka magpapasakop sa mali? Xuxian. Sumusunod po. CJ, kayo po, 2 tao. Sino ang handang makipagtulungan sa akin? Siyempre. Ayos. Dahil gusto nating mahuli ang mga salot at mga tulisan sa buong bayan. Talagang kailangan ko kayong 2. Nangangailangan ako ng tulong. Ano? Walang bumalik na kahit isang salbahe. Hindi alam kung anong nangyari. Baka, nahuli na. Walang anuman. Walang anuman. Kung nahuli man, nahuli na. Siyempre, kaya't hindi rin makapagmalaki si Shenzeng. Hindi ito magiging posible. Palitan na lang natin ito. Tama. Tama ang sinabi ni Ginoong Gu. Sa pinakamasama, araw-araw, magpapadala tayo ng isang grupo para talunin si Shenzeng. Hindi ko siya paniwalaan na hindi siya luluhod. Baka natakot na siya. Hintayin na lang ang bukas. Luluhod siya at aamin ang pagkakamali. Makikipaglaban siya sa akin. Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Kapatid Jayang. Sabi mong tutulungan mo ako ng buong puso. Bakit parang salita lang ang pinanghahawakan? Ayos ng lahat ng iba, kundi lang dito sa bagay na ito. Anong klaseng pag-ugali ito? Huwag mong isipin na pinapahirapan kita, Jayang Hyung. Tingnan mo, kung gusto nating magawa ito sa isang araw. Mahuli ang mga pasaway na goon sa buong bayan. Kailangan may isang tao na susubok sa panganib. Kung hayaan natin ang mga karaniwang babae na subukan ang panganib, hindi pwedeng hayaan ang mga babae. Ikaw rin hindi pwede. Tama nga, kaya kailangan nating gawin. Gwapo na lalaki. Nagsuot ng babae para sa panganib. Ganito lang ang paraan para magtagumpay. Ngunit sa inyong bayan, marami namang tao.
Bakit ako pa ang pinili? Yung mga malalaki at matitigas. Ang simpleng likod ay makakapagpatakbo ng tao, di ba? Ginoo, sa tingin ko, sinasabi ni Ginoong Shen ay may katwiran. Ngunit masyado itong katawa-tawa. Paano maaring ganyan ang isang lalaki? Aba, Exu, mas babae pa siya kaysa sa akin. Ginoo, tulad niya, mas pipiliin kong mamatay kaysa sumuko. Sige na, may mga lalaki kasi, sinasabi lang sa bibig, na nagmamalasakit sa kapalaran ng mga babae, at sa katarungan. Pero sa totoo lang, ano ang ibinabayad niya? Wala siyang gustong gawin. Exu, ikaw talaga ang may konsensya. Kaya tanging ikaw na lang ang maaasahan. Kailangan ko lang mag-isa. Natatakot ako na. Hindi ko kayang mahuli ang lahat. Mga salarin. At nagdulot pa ng takot sa ilan. Kaya naman ang mga babae dito sa bayan ay hindi pa rin ligtas. CJ. Gagawa ako. Salamat, Ate Jayang. Bini-bini. Tutulungan kita. Huwag ganyan. Tulong. Tulong. Kahit anong gawin mong sigaw, walang darating para iligtas ka. Natutulong sa iyo. Sige, sumigaw ka. Sumigaw ka. Tama na. Sige, sumigaw ka. Huliin siya. Sino ka? Sasakit na ang lalamunan ko. Hayop ka. Patayin mo siya. Tama na, nagkamali ako. Nagkamali ako, mahal na Ginoo. Sige na, sige na. Dalhin siya. Mali ang pagkaintindi. Tiyak na ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Ginoong Xu, huwag kang magsalita. Maganda naman. Tama na, tama na. Wala akong ganitong hilig. Sige, ipagpatuloy mo na. Medyo mabigat ang gawain ngayon. CJ. Kapatid, inom tayo. Tara na. Ang suot na ito, talagang epikong balat ah. Mrs. Huwag kang umalis. Mrs., samahan mo ako sandali. Huwag kang tumakbo, maliit na babae. Huwag kang umalis, maliit na babae, halika dito. Halika dito, maliit na babae. Huwag kang maghubad, Kuya Jayang. Huwag kang maghubad, Kuya Jayang. Pakita pa ako ng ilang beses. Talagang nakakainggit. Mas maganda pa sa akin. Bitawan mo, buksan mo. Malaki. Sa mga nakaraang araw, nakahuli kami ng 10 mga salarin, na lahat ay may mga nagawang maruming bagay sa bayan. At hindi ba't ito ay dahil sa inyong dalawa, mga ate, na nagtagumpay? Ginoo, kung malaman ng kanyang kamahalan, na ikaw ay nagbihis bilang isang babae, para sa isang county magistrate, tumahimik ka. Kung may maglakas loob na magsabi, maniwala ka, puputulin kita, at magiging inuko ka. Kung nagkakasundo na ang lahat, ipagbibigay alam agad sa buong bayan. Gaganapin ang paglilitis bukas sa bayan. Sa opisina ng bayan. Kakaiba ito. Bakit si Shenzhen? Walang kahit anong balita. Hindi rin siya humingi ng tawad sa akin. Naku. Anong nangyari? Yung si Shenzhen, bukas ay magpapatawag sa opisina ng bayan. Para sa isang pampublikong paglilitis. Ang haharapin ay, yung mga goons na ipinadala natin. Ano ba? Ang baliw na ito. Ayaw na rin ang pangalan niya. Ang gulo talaga. Tumigil ka. Magalang na pagbati, Ginoo. Kailangan magulat. Wu Pengzu. Nais makipagkita sa huwes ng bayan.
Ano kung siya ay suriin? Basta, hindi ito makakasama sa atin. Ang ikinababahala ko lang, ay kung sa hinaharap, hindi na natin magagamit ang ganitong bagay. Marami akong paraan. Para sa kanya. Ngayon ang paglilitis. Para sa isang bagay lang. Hatol. Sa mga mandarambong at malupit sa mga mabubuting babae. Mga pasaway at malupit. Mga iilang pasaway at malupit. Karapat dapat bang mag-alsa? Nang ganito. Hindi kaya. Naaresto rin kaya ang huwes. Tama nga. Kagabi nang may ilang, mga pasaway na goons, na humarang sa akin, nang aabuso sa akin, nang gagawin ang masama, kahit na nagpakita ako ng selyo ng alkalde. Sila'y patuloy na walang takot. Ano? Ang alkalde ay talagang napasailalim sa mga taong ito na walang galang. Talagang walang batas ang alkalde. Ang ganda ng posisyong ito. Kapag kumalat ang balitang ito, mawawasak ang reputasyon natin. Bakit may pampublikong paglilitis pa? Hindi ba't lumalaki na ito? Sinasabi ko na nga ba? Huwag makinig sa sinasabi ng amo. Mawawala ng dangal at reputasyon. Itong tanga. Ngunit, isinasagawa ko ang pampublikong paglilitis na ito. Hindi lamang para sa aking sariling katarungan, kundi para rin sa mga kababaihan ng tong-an, at maging para sa katarungan ng lahat ng kababaihan. Bakit ang mga ganitong mga salbahe ay nagtatangkang mang-abala sa mga babae ng walang takot? Dahil ito sa maling pananaw ng mga tao. Bakit ang mga babae, kapag sila'y inaabuso, ay nagiging tahimik at nagdurusa dahil sa mga ganitong chismis at hindi makapanghimasok para humingi ng katarungan? Ay, tama ka. Ito ay dahil sa puso ng tao. Sino ang nagtanong sa kanya? Kung kayo ay may empatya, dapat alam ninyo, ang inyong sariling mga kapatid, asawa at ina. Kapag sila ay nahihiya sa iba, gaano kayo kabigo? Gusto ba ninyong mangyari ito sa inyong pamilya? Na makaranas ng ganitong sakuna? Ayaw, ayaw, ayaw. Handa ba kayong mangyari ito sa inyong pamilya? Sa ganitong sakuna, kailangan lang magtiis at manahimik. Kailangan lang tiisin ang ingay. Kailangan lang tiisin ang galit. Pinalalakas ang labas ng batas. Ayaw. Ayaw, ayaw, ayaw. Mula ngayon, gusto nyo ba na ipahiya ang mga babae? Maging patas sa pagtrato. Hayaan ang mga kriminal na nagkasala na makatanggap ng nararapat na parusa. Mag-isip-isip. Simula ngayon, baguhin ang masamang ugali. Kapag ang ating mga mahal sa buhay ay inaapi, dapat tayong maging matatag upang protektahan sila at ipaglaban sila para sa makatarungang pagtrato at mahigpit na parusahan ang mga kriminal. Tama ba? May mata ang langit. Dumating ang isang tunay na mabuting opisyal sa tong-an. Tunay na county magistrate. Kailan naging ganito ka marunong si Shenzeng sa pag-udyok sa tao? Ngayon, mataas ang tiwala ng tao. Hindi tayo dapat magpakita ng labis. Ginoo, bakit parang mas makapangyarihan pa itong si Ginoong Shen kaysa sa kanyang kamahalan? Sa ganitong babae, talagang bihira sa mundo. Dito sa tong-an, tama ang pagdating ko, si Jiang Yongxi. Kayo, mayroon pa ba kayong gustong sabihin? Talagang alam namin na mali kami. Pakiusap, bigyan niyo pa kami ng pagkakataon. Mahal na boss, patawarin niyo kami. Mahal na boss, patawarin niyo kami, please. Kung may silbi man ang paghingi ng tawad, bakit pa kailangan ng pulis? Pulis? Ano ang pulis? Ano ang pulis? Bakit kailangan pang sundin ang batas? Kung minsan lang sana kayo nagsisi, hindi na sana umabot sa ganito. Lahat ng mga salarin, ipapadala sa minahan sa South Sea. Maghihirap ng 30 taon. Hindi na makakabalik sa gitnang kapatagan habang buhay. Pagpapatupad ng parusa. Mabuhay ang Ginoo. Hindi ba natatakot na magkamali sa ganitong sigaw? Mabuhay si Ginoong Shen. Mabuhay si Ginoong Shen. Mga Ginoo, pakiusap, tahimik lang sandali. Ang pampublikong paglilitis na ito, paano pwedeng hatulan lang? Walang pagsisiyasat. Magandang palabas ang darating. Itong mga salot, syempre, sila'y may malubhang kasalanan. Paulit-ulit silang nagkasala. Siguradong may nagtatanggol sa kanila. Baka may taong nag-udyok sa kanila, laban sa opisyal ng bayan.
Anong tinitingnan mo? Bakit tinitingnan mo ako? May ebidensya ba kayo? Wala rin namang nagsabi. Ikaw ang nasa likod ng lahat. Paano? Sino ba ang nagsabi na ikaw ang nag-akusa? Sino ka? Na may lakas ng loob na makipag-usap sa akin. Ikaw, sino ka ba? Ipakilala mo ang sarili mo. Ito ay ang punong tagapag-inspeksyon ng korte. Ginoong Jayang yun. Tagapagmasid. Ginoo Jayang. Kailangan mong ipaglaban ako, ha? Yung si Shenzeng, inakusahan niya ako ng walang dahilan. Hindi ba't sinabi na natin? Ngayon, wala namang nagsasabi niyan sa'yo. Pero ikaw, sobrang kakaiba ka na ngayon. Paano? Walang salaping nakalantad dito. 4 na riyal lang. Sino ang nasa likod nito? Kailangan talaga ng ebidensya para mapatunayan. Ako si Shenzeng. Laging patas at makatarungan ang aking gawain. Ilantad ang nasa likod nito. Maaaring mapawalang sala ang kasalanan. Kami ang nagsisiwalat. Pwede bang hindi ma-deport? Nangarap lang ako. Pero pwedeng mabawasan ang panahon ng paglilingkod. Ako ang nagsumbong. Sila ang Lolo Bu at si Maestro G. Sila ang nagbayad. Kaya namin ginawa ito. At sinasabi pa, basta masira lang namin ang pangalan mo. Hindi ka man lang makapagsalita. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang nagsisinungaling. Nagsisinungaling ka. Sino ang nagmamalasakit kung nagsisinungaling kayo? Wu Pengzu, mayroon ka pang gustong sabihin. Dahil sa ilang mga kriminal na mapagsamantala, walang kwentang salita, hindi naman pwedeng ako ang husgahan. Shen Chenren, Ginoo Shen, pero palagi siyang pinakamakatarungan at patas. Sa totoo lang, walang ebidensya. Gusto mo akong siraan. Walang ebidensya. Sigurado ka ba? Impossible. Hindi ka pwedeng may ebidensya. Gawa-gawa lang. Saan ka kukuha ng ebidensya? Kagabi, binigyan kami ni Maestro G ng salapi at ginto. Pagkatapos ay umalis na siya. Tunay na walang gaanong ebidensya. Pero dati ay meron. Sabi nila, noon, na interesado siya sa Zendong, anak ng Panday. Ngunit hindi siya gusto ng tao. Kaya siya, pumapayag na tayo, nasirain ang dangal ng dalaga, at pinapayagan tayong dalhin ang lahat ng piraso ng damit ng dalaga. Gamitin ito bilang panggigipit. Yung dalaga kalaunan ay nagpakamatay sa balon. Kaming ilang tao kahit hindi tao. Pero, hindi naman kami gumagawa ng mga bagay na labag sa langit at lupa. Si Ginoong G ang tunay na hayop. Gonggong. Wala akong. Sa ganitong bagay, hindi lang minsan. Yung pervert, sa bahay niya, siguradong may tinatago siya. Yung mga damit ng mga batang babae, mga matanda, pagpuntahan mo sa bahay niya, malalaman mo. Six Yaozhao, dali mag-imbestiga ka na. Tapos na. Yung hangal na ito talagang nag-iwan ng ebidensya. Itong walang kwentang tao. Ikaw, hayop ka. Mas masahol ka pa sa mga hayop at baboy. Naisip mo ang ating bayan, na pinamunuan ng hayop na ito, ng napakatagal na panahon. Patayin siya. Putulin ang ulo nitong hayop na to. Maliban sa kanya, may iba pa bang mga kasabwat? Meron pa ba? Pinagawa sa amin ni Master J, yung mga masamang bagay na ito. Kahit kalahati lang sa kanila, lahat ay utos ni Ginoong Gu. Kung hindi, yung si Jai, saan siya kukuha ng ganitong kalaking pera? Alam ng lahat. Yung si Jai, ay alalay ni Ginoong Gu. Tama. Alam nating lahat. Maaari rin tayong magpatotoo. May ebidensya ba? Sa bawat pagkakataon, kapag nakipagkalakalan kay Ginoong G, hindi kailanman nagpapakita si Ginoong Gu. Ito, mukhang walang ebidensya, Ginoong Alkalde, hindi mo naman maaring pilitin akong hatulan, di ba? Walang pagmamadali. Ngayon, ako si Shenzeng, mag-overtime dito. Mag-isip kayo ng mabuti. Sana makaisip kayo. Anumang pahiwatig. Apelyido mo ay Shen. Kailangan talagang makipag-away sa akin. Hanggang sa hindi na tayo magkasundo. Kailangan mo bang maging target ko? Target ka? Karapat-dapat ka ba? Ako ay naglilingkod ng tapat sa batas. Samantalang ikaw ay maraming ginawang masama. Ikaw ay tiyak na target ng opisyal na ito. Dapat mong pag-isipan ito ng mabuti. Ang pamilya ko, ang pamilya Uko, ay mayroong tradisyon dito sa Tong'an. Sa loob ng maraming henerasyon, kung makikipaglaban ka sa akin, magbabayad ka ng halaga, hindi inaasahang presyo. Talaga, pangalan mo ay Wu.
Akala mo ba hindi ko alam? Nakalunod ako ilang araw na ang nakalipas. Ano ba talaga ang nangyari? Tama nga, may kinalaman siya. Ayos, ikaw na bu. Nakaraan at kasalukuyan. Pareho nilang gustong patayin ako. Hindi ko naiintindihan. Ano ang sinasabi ni Ginoong Shen? Ngunit, dahil ngayong araw, hindi maitatakda ni Ginoong Shen ang aking parusa. Kaya, umalis na ako. Ginoong Jai, hindi ko akalain na ang iyong kasama ay mabilis na nang ibenta ka. Ginoong Gu, hindi mo ako pwedeng baliwalain. Ginagawa ko ito para sa'yo. Hindi dahil sa'yo, at hindi ko rin gagawin ang masama. Sa Honorable Magistrate, pakawalan mo na. Ginoong Gu, pakiusap, tulungan mo ako. Pakawalan mo na. Ang apelyido ay Hao. Hindi mo ako iniligtas. Huwag mo ring asahan na magiging maganda ang kalagayan mo. Alam ko ang maraming sekreto mo. Kahit mamatay ako, isasama kita sa kamatayan. Ganun ba? At ikaw ay illegitimate na anak. Kanino mo ipagkakatiwala ang pag-aalaga? Walang hiya. Sa ilalim ng araw, naglakas loob pa. Nang aapi ng iba, walang silbi. Hindi mo siya mapaparusahan sa ganitong paraan. Mula ngayon, dapat kang maging mas maingat sa taong ito na si Hao. Ang mga ganitong tao kapag nagalit, ay kayang gumawa ng kahit ano. Panahon na para maghanda. Fieg, pakiusapan mong ipatawag ang lahat ng pinakamagagaling na magagawa sa bayan. Tumingin ka rin sa bayan. Kung may iba pang kailangan, mga alchemist na naglalakbay, ay tinipon din. Ginoo, ito ay panahon na para simulan ang rebolusyong industrial. Gawin mo lang ang dapat gawin. Sundin ang utos. Ngunit bilang isang county magistrate, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay mapabuti ang buhay ng lahat ng tao sa buong bayan. Habang dumarami ang mga taong walang tirahan sa bayan, ang mga gawaing pangkawang-gawa ay kailangang ipatupad na para sa kabutihan ng lahat. Panahon na para isakatuparan ito. Gamit ang paggawa bilang kabayaran, pagdadala ng anak. Shenzeng, 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 Shenzeng. Ako at ikaw ay hindi magkaintindihan. Sino ang pumunta? Sino ang pumunta? Ginoo. Pumunta. Makipag-ugnayan kay Yuan Bao ng Heifengzhai. Sabihin mo sa kanya na ang mga utang na loob ko sa kanya taon-taon ay dapat bayaran na. Ginoo, ano ang dapat kong sabihin? Sabihin mo na. Tungkol sa bayan ng Tong'an, napakatagal na nitong mapayapa. Kailangan na itong magulo kahit isang beses. Ang punong bayan, matagal na ring hindi namamatay. Naiintindihan ko. Sandali lang. Dalhin mo ang larawan ni Shenzeng. Tiningnan ni Yuan Bao. Naiintindihan niya agad. Gawin mo. Gawin mo. Gawin mo. Gawin. Ginoong Gu, sa wakas ay nagamit na tayo. Hindi ko magawa, hindi ko magawa. Ginoong Gu ay nais lamang humiling. Kay Ginoong Yuan, na tumulong. CJ, tingnan mo si Hu Pengzu. Sa bawat taon ng paggalang. Sang-ayon ako, Ama. Salamat, Ginoong Si. Salamat. Bakit tayo kailangang magsakripisyo para dito? Sabi ko nga, bakit hindi na lang natin siya itali? Sapat na para sa ating grupo, na makakain at makainom ng isang taon. Itali natin siya. Itong si Gu Pengzu ay isang manok na nangingitlog ng ginto. Nakawin natin siya. Isang beses na transaksyon lang. Ngunit ang paggawa ng mga pandaraya para kumita ay siya ang magaling. Hayaan siyang magbigay sa atin tuwing taon. Hindi ba't mas mabuti iyon? Tama ang sinabi ng kuya. Narinig ko na ang kasalukuyang punong bayan ay isang babae lang. Anong laban meron siya? Madali lang nating maagaw siya. Umalis na tayo. Mas mabilis pa nga. Tama ang sinabi ng kuya ko. Itong babae. Tama ang sinabi ng kuya ko, tama. Ano ka ba? Isang babae lang. Pero nagawang mapigil si Hu Pengzu. Walang magawa. Ibig sabihin nito, may kakaibang kakayahan ang babae na ito. Kung magagawang mabawi, magiging isang pinuno ng baryo. Hindi ba? Dalawang pakinabang.
Ayos lang. Ito ang ating nakatatandang kapatid na babae. Ay isang babaeng opisyal. Kung ito ay kumalat, sa buong gubat, lahat tayo ay may dangal. Ngunit, huwag din tayong maging kampante. Agad kang makipag-ugnayan sa mga bagong salta sa bayan upang makipagtulungan sa atin para sakupin ang bayan. Sa oras na iyon, madali na lang ang pagkuha ng pagkain. Para hindi kami mamatay sa gutom. Siyempre, sang-ayon sila. Pagdating ng panahon, magkakampi tayo mula sa loob at labas. Isang maliit na babae na punong baryo. Kaya niyang harapin ito. Ginoo, sa mga nakaraang araw, mga mabubuting lupa ng pamilya Wang ay nakatanim na lahat ng kamote at mais, at alinsunod sa paraan ng mga nakatatanda ay inaalagaan. Mabuti. Ang dalawang uri ng pananim na ito ay likas na matatag ang buhay. Hindi kailangan ng masyadong maselan na pag-aalaga. Pero lamang, ito ang Dakong Zoo. Unang batch ng mga eksperimento. Mas mabuting maging maingat pa rin tayo. Ito ay utos ng matanda. Ang pamilya Wang ay gagawin ang lahat ng makakaya nila. CJ, uwi na ako sa bukirin. CJ, salamat sa effort. Bata pa, ang ganda. Hindi na kailangang mag-sunscreen. Ilalagay ko na ito sa kusina. Kuya Hong, matagal na tayong naghintay nito. Yung asong opisyal, hindi talaga tayo inaasikaso. Sila'y nagmamadaling makipagkaibigan sa mga mayayamang tao sa bayan. Tingnan nyo, ang saya nilang mag-usap. Si Lao Ding. Sabi ko nga dati, ang babaeng hepe ng lalawigan ay may malasakit sa tao. Kaya dinala niya ang lahat dito para tumakas sa panganib. Hindi ko inakala na siya at ang mga tao sa korte ay pareho lang. Lahat sila ay iisang uri. Kung ganito pa ang mangyayari, lahat tayo ay mamamatay sa gutom. Kung talagang hindi na tayo makakasurvive. Sila ang mga asong opisyal na nagpilit sa atin. Wala tayong magagawa kundi kayo ang mga bagong salta ng mga palaboy sa bayan. Malamang, gusto niyo bang paalisin kami sa bayan? Sobra na ang pang-aapi niyo. Wala kayong ibinibigay sa amin. Wala kayong iniwan na daan para sa amin, tama ba? Sa wakas, natagpuan ko kayo. May nakapaskil dito sa lungsod na ito. Anunsyo tungkol sa trabaho kapalit ng pagkain. Bakit hindi kayo nagparehistro? Pagkatapos ng araw na ito, wala nang bakanteng pwesto. Pagtulong sa trabaho bilang kabayaran. Bro Hong, hindi siya nandito para paalisin tayo. Pagtulong sa trabaho bilang kabayaran. Tama, gobyerno. Yung pampalit ng trabaho sa kabayaran na ito. Ay ang aking amo. Bagong salitang na imbento. Ito ay, na ang bayan ay kumukuha sa inyo para maghukay ng kanal at hukayin ang lupa. Kain na baon. Ibalik ang sahod. At saka ang sahod. Kung ganito ang mangyayari, makakabuhay kayo. Nagawa na rin ng bayan ang kanilang tungkulin. Ang mga lupain ng Wang ay nakatanggap ng irigasyon. Isang hakbang, 3 benepisyo. Ibalik ang aming sahod. Totoo ba ito? Anong sinasabi mo? Maaari bang lokohin ang aking amo kayo? Hindi ba kayo nagtanong-tanong? Ang aking amo ay, anong klaseng tao? Sige na. Magsimula na kayong magparehistro. Kailangan ko pang ipaalam. Sa ibang mga nakalikas. Magparehistro na kayo. Aba. Hongji. Ito. Kayo na ang maunang magparehistro. Muling titignan ko pa. Yung gobernador. Pupunta siya sa inyo. CJ. Tara. Magpaparehistro muna tayo. Dali. Tara na. Mabilis, magparehistro na. Dapat nasa oras tayo. Mabilis, lakad na. CJ. Talaga bang makakain ito? Wala akong nakita sa kabisera. Kanina, sinabi ni Ginoong Shen. Anong tawag? Anong tawag sa magaspang? Magaspang na butil. Nagsasalita kayo ng tahimik, pero ang lakas ng boses nyo. Wala akong ibang ibig sabihin. Ginoong Shen, kayo ay nag-recruit ng mga nakalikas. Ang paghuhukay ng mga kanal ay napakabuti. Gamitin ang trabaho para sa tulong. Talagang kahanga-hanga. Itong dalawang maliit na bagay. Talagang may napakalaking halaga. Ginoong Jiang, nag-aalala ba siya para sa pamilya Wang? At sa bayan na malugi? Hindi ito ang usapin kung ikaw ang magbabayad o hindi. Sa kasalukuyan, sa loob ng Dakong Zoo. Sa bawat sulok, nagkakaroon ng taggutom. Yung malalawak na lupain. Kung walang ani, ilan ang mangingilin? Alam mo ba?
Ang alalahanin ni kapatid Jiang ay tungkol sa. Ngunit mangyaring huwag mag-alala. Ako si Shenzeng ang nangangako. Ang mga ganitong pananim ay maaaring magbunga ng 10 sako bawat ektarya. Ito ay hindi tulad ng mga kamote sa hinaharap. Mas mabuting maging konserbatibo. 10 sako pataas. 10 subo. 10 subo. Sa itaas. Matanda. Mali ang sinabi mo ba? Sigurado ka ba? Higit sa 10 subo ang ani kada mo. Tama. Ginoo Shen. Kahit na hindi masyadong pamilyar sa mga gawain sa bukirin, alam ko naman kahit papaano, ng kaunting kaalaman. Sa ngayon, ang mga palayan sa loob ng Dakong Zoo, karaniwang ani ay isang bato hanggang kalahating bato. Ang mga lupain sa timog ay makakakuha ng 2 shi. Iyon na ang pinakamalaking ani. 10 shi. Iyon ay 5 beses na. Alam ko yan. Maaaring anuman ang sabihin ko ngayon. Hindi kayo masyadong maniniwala. Kaya't maghintay tayo at tingnan. Hayaan nating ang katotohanan ang magsalita. Hongji. Laoding, anong nangyari? Katatapos lang ng mga tao mula sa Hefengshai na lumapit sa atin. Yung mga bandido sa bundok, anong kailangan nila sa atin? Gusto niyang ipasok tayo, na umatake sa tungan, para tayo'y magtulungan. At sa oras na iyon, ang mga pagkain sa bayan, ay pwede nating agawin. Si Laoding, baka dapat muna tayong sumang-ayon sa kanila. Pero hindi ba't ang opisina ng bayan ay hindi? Anong ginawa nila? Pagtatrabaho bilang kabayaran sa sakuna. Bukas, makakakain na tayo. At binabayaran pa tayo ng sahod. Huwag na lang. Kakinig lang ako kanina. Yung babaeng alkalde. Sobrang kalokohan niya. Anong sinasabi? Bawat ektarya ay makakapag-produce ng 10 sako ng bigas. Hindi ba't parang baliw na ito? Mukhang talagang hindi mapagkakatiwalaan. Makakapag-ani ng ganitong bigas. Mawawalan pa ba tayo ng pagkain? Mukhang may kurap na namang opisyal. Siguradong hindi magpapalabas bukas ng mga bigas. Ganyan ka. Magpadala ka muna ng mensahe. Titignan ko pa. Huwag kang mag-alala. Ako si Li Hongmao. Hindi ko papayagang magutom ang lahat. Hongji, mag-ingat ka. Ginoo, inutusan ninyo ang mga panday at alchemist na gumawa ng mga bakal na bagay. Ngayon ay natapos na. Baka, ang performance mo ngayong buwan, binibigyan ka ng grade D. Dalhin mo ako para makita. CJ. Bossing. Bukas makikita mo na ang lakas mo. Pagpasok mo sa bayan, lahat ay magiging maayos. Sa pintuan ng bayan, itong sundalo ng bayan, nakipag-usap na ako sa kanya. Bukas, ay tatanggapin ang lahat mula sa itim na hangin na bundok. Nais ko ang tagumpay ng ating leader, na parang bagyong dumaan, at direktang sumugod sa tanggapan ng bayan. Naiintindihan ni Ginoong Gu. Mas madali na para sa atin. Shenzeng, bukas ang iyong anibersaryo ng kamatayan. Kailangan pa rin nating umunlad sa teknolohiya. Makabagong pagsalakay. Ito ang aking pinakamalaking sandigan. At pinagmumulan ng seguridad. Ginoo. Ano nang nangyayari? Hindi ba't sinabi sa atin na maghukay at gumawa ng kanal? Bakit hindi tayo sa bukirin? Anong ginagawa natin dito? Laoding. Nabiktima tayo. Paano nangyari ito? Lahat ba ay gutom na? Ito ay... Bakit kayo nakatayo lang? Magsimula na kayong pumila para sa lugaw. 3 beses sa isang araw mula ngayon. May lugaw sa umaga at gabi. Sa tanghali, nagpapadala ng manto. Kasama ang mga gulay, pampalasa. Talagang may 3 pagkain sa isang araw. Tama. Ako ang namumuno, pantay ang trato. Pwede nang kumain ng lugaw gamit ang chopsticks. Ito ang standard. Mula ngayon, kung may makaharap kayong hindi patas na bagay, pwedeng pumunta dito sa bayan upang hanapin ako. Alam kong mahirap na ang lahat ngayon. Kailangan nila ng pera agad. Kaya, ito na ang araw-araw na sahod. Ngayon ay espesyal na kaso. Unang araw ng trabaho. Ngayon ibibigay na ang sahod. Hindi ako nananaginip, di ba? Laoding. Kapatid, huwag mong saktan ang sarili mo. Kung may problema, pwede nating pag-usapan. Bilisan mo. Bigyan mo siya ng lugaw. Mukhang nagugutom na siya.
Mukhang nawawala na sa sarili dahil sa gutom. Mukhang nagugutom na siya. Totoo talaga ito. May pagkain na tayo. Hindi na tayo mamamatay sa gutom. Pati nga, binigyan pa kami ng sahod. Bilisan mo, bilisan mo. Totoo ba yan? Kumain ka muna. Ginoo Shen. Mama Lakaya, may isa pang tanong. Sabihin mo, dahil pinapayagan mo kaming magtayo ng kanal. Bakit? Nandito ka muli. Ikaw talaga, hindi marunong makilala ng kabutihan. Si Ginoong Shen ay, nagmamalasakit sa inyo na walang matutuluyan. Mas gugustuhin ko pang maantala ang konstruksyon ng kanal. Basta makagawa lang kayo ng ilang. Na yon, para panangga sa hangin at ulan. Ginoo Shen. Maraming salamat po, Ginoo Shen, sa pagtulong. Maraming salamat po, Ginoo, sa pagtulong. Ay nako, umalis na kayo, umalis na. Bilang isang opisyal, ang tungkulin ko ay magdulot ng kabutihan sa bayan. Upang maresolba ang mga problema ng mga tao. Ito ang nararapat kong gawin. Hindi ito kailangang ipagpasalamat. Ginoo at Ginang. Ginoo, may problema tayo. May problema tayo. Si Yuan Bao ng Heifengzai ay dinala ang mga bandido. Ano? Mga bandido. Si Yuan Bao ay hindi kumilos sa loob ng ilang taon. Bakit siya biglang nagsimula? Ginoo, para sa iyong kaligtasan. Mangyaring umalis ka agad. Tumakas sa huling sandali. Hindi ko magagawa. Ginoo. Dumating na ang mga bandido. Labanan natin sila. Walang dapat ikabahala. Ano ang dapat ikatakot? Ginoong Gu. Ano ang ibig mong sabihin? Narinig ko na ang mga bandido ay umabot na sa bayan. Dala ko ang mga tauhan ko. At nagmadali akong dumating para tumulong. Ginoong Alkalde. Alam naman nating mahal mo ang mga tao. Hindi pwedeng iwanan ang lahat. Magpapakawala na lang ba tayo? Kawalang honora. Hindi ba pinipilit natin si Ginoo Shen na manatili at makipaglaban hanggang kamatayan? Hindi kaya. Na gusto mong tumakas, Ginoo. Hindi mo kailangang magpataas ng emosyon ko. Ako ay hindi susuko sa aking mga nasasakupan. Iyan ang pinakamainam. Umaasa ako na ang Ginoong County Magistrate ay makakapagsalita ng ganito sa hinaharap. Mukhang ang mga bandido sa bundok ay dinala ng taong ito. Sa pagkakataong ito, dapat siyang bunutin ng buo. Hindi na dapat makapinsala sa tungan. Babayaran ang mga bagong utang at luma. Ikaw ang babaeng county magistrate. Shen Zeng. Talagang maganda ka. Mas maganda kaysa sa larawan. Mas lalong maganda ng 10 beses. Ikaw ang leader ng mga bundok na tulisan, Yuan Bao. Tama nga. Mas pangit pa sa sabi-sabi. Ng 10 beses. Ikaw, batang babae. Walang problema. Gusto ko yung may matigas na ugali. Anak na babae. Makinig ka mabuti. Ngayon, sumunod ka ng maayos sa akin. Bumalik tayo sa silid puyatan. Ako ay magnanakaw lang ng kayamanan. Hindi ako mamamatay tao. Kung hindi, papatayin ko ang lahat ng tao. Gagawin kong bangin ng mga patay ang tungan. Tapos, aagawin kita. Sa gabing iyon, babalik ako at magpapakasal pa rin. Huwag makipag-usap sa kanya. Shen Zeng. Ako si Jiang Yongxi. Jiang Yun. Ipinangako kong ipagtanggol ka hanggang kamatayan. Ako si Xuxian. Handa akong mamatay para kay Lord Shen. Handa akong mamatay para kay Lord Shen. Gobyerno. Talagang nakakabahala ito. Gobyerno. Matagal na rin tayong hindi nagkita. Ha! Yung mga taga-Tong'an County ay nagkaroon pa ng tapang. Patayin, patayin, patayin. Shen Zeng. Akala mo talaga may pag-asa ka. Nangarap ka lang. Kayo'y matagal nang nasa isang sitwasyong walang takas. Ano pa ang hinihintay ninyo? Itong mga nagugutom ay talagang nakipagtulungan sa mga tulisan. Shen Zeng, tapos ka na. Shen Zeng, wala kayong laban ngayon. Ikaw, lalaban tayo para kay Datu Shen. Lalaban tayo para kay Datu Shen. Patayin ang mga tulisan, patayin ang mga tulisan. Patayin ang mga tulisan, patayin ang mga tulisan, patayin ang mga tulisan. Patayin ang mga tulisan. Bakit ganito? Di ba't napag-usapan na natin? Sabay nating aatakihin ang bayan. Huwag na kayong kumain pa. Huwag na kayong mabuhay pa. Si Darren Sheng ang nagbigay sa atin ng pagkain. Pinayagan tayo na mabuhay. Nagsisinungaling ka. Maliban sa pagiging maganda lang siya. At sa mga pulang iyan. May pagkakaiba ba? Tunay na tapat ang matanda sa atin.
Tinitingnan tayo bilang tao. Wala kang alam. Mukhang. Hindi na sayang ang puso ko. At ano kung ganun? Itong mga amoy ng mga palaboy. Ito ba ang iyong lakas? Hindi ako naniniwala dito. Mga kapatid, ang kayamanan ngayon ay hindi ko kukunin kahit isang sentimo. Lahat ito ay para sa inyo. Ang gusto ko lang ay ang babaeng county magistrate. Patayin, patayin, patayin. Kung kinakailangan, mas masaktan pa. Ngayon ko talaga. Tiyak na papatayin ko ang iyong bayan, Tong-an. Naaresto ka, si Shenzeng pumasok sa silid. Hanapin ang pagkakataon na. Patayin si Shenzeng sa akin. Hindi niya na kailangang magpuyat. Itong mga walang kwentang tao. Kaya kong solusyonan mag-isa. Ano? Anong sinasabi? Sabi niya, kaya niyang mag-isa. Lutasin natin. Tao ng langit, alam ko magaling ka. Ngunit sa kabila ay isang buong grupo ng mga bandido. Hindi kayo naniniwala sa mga pananim kong itinanim na maaaring magbunga ng 10 sako bawat ektarya. Kaya iyon ay dahil iniisip ninyo na ito ay isang himala na imposible. Ngunit ang mga himala sa mundo ay nililikha ng tao. Ang katalinuhan at lakas ng tao ay lampas sa oras at espasyo. Lampas sa panahon, hindi kayang isipin. Anong pinagtatalunan ninyo? Shenzeng, seryoso ka ba? Dahil hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga himala. CJ, ako si Shenzeng. Nandito ako para sa Dinastyang Zhu, na may patuloy na nagmumula. Mga himala. Talagang dumating mag-isa siya. Baka isang baliw na babae lang siya. Tama ang sinabi ng kuya ko. Naghihintay si kuya dito. Dala ko ang mga kasama ko para arestuhin itong babae na ito. Iniaalay sa iyo. Dahil hindi kayo naniniwala. CJ, ako si Shenzeng. Ay isang himala. Hindi pa ito nagsimula. Ngunit basang-basa na. Hindi ito katulad ng ang estilo ng mga bandido sa bundok Ito ay talagang isang himala Yung mga bandido sa bundok, bakit sila umiiyak ng sobra? Hindi ko alam. Akala ko'y may nangyayaring libing. Per. Masakit ba? Masakit. Kaya hindi ako nananaginip. Shenzeng, hindi siya ordinaryong babae, kundi isang diyosa na galing sa langit. Ito ay mahika. Huwag kayong matakot. Hindi na makakagawa ng maraming mahika siya. Tayo na maraming tao. Matatakot pa ba kayong hindi siya mapatay? Sige, salubungin nyo na. Sakit sa mata, sakit. Hindi na kaya ni kuya, hindi na. Hindi na namin mapapanood. Kanino kayo nakikisama? Patayin mo ako. Mahal na leader. Ako. Hindi ko kayang gawin iyon. Natatakot kayo sa demonyang babae. Ngunit hindi kayo natatakot sa akin. Ang mga natatakot sa laban ay walang karapatang mabuhay. Sugod na. Sugod na. Sugod. Buhat mula umaga hanggang gabi, sugod, sugod, sugod. Akala mo ba ikaw ay inidoro? Huwag kayong lumapit. Mag-ingat kayo, baka masaktan ko kayo. Ang sakit talaga. Hoy, kuya, di na makakita. Kuya, di na makakita. Huwag mo akong lokohin. Sugod na. Bossing. Si Shendaren ay parang Diyos na babae. Hindi na kami muling magpapakasala. Ginoo, boss. Mapapahamak tayo sa langit. Sumuko na tayo, kuya. Sumuko na kami. Ginoo, Shen, nagkamali kami. Ginoo Shen. Patawarin niyo po kami. Nagkamali kami. Ginoong Shen, kayo. Ginoong Shen. Yuan Bao, hindi pa kayo sumusuko. Akala niyo ako si Yuan Bao, na naghari sa gubat ng maraming taon. Hindi ko akalain na matatalo ako sa kamay mo, na isang batang babae. Nagmamalaki. Hanggang ngayon ay nagsasalita pa rin ng ganito. Mga salitang walang kabuluhan. Ikaw, hindi ka talo ng walang dahilan. Sige na. Isa akong nag-iisang leader. Wala akong magagawa. Kung bumagsak na. Banshee. Tinitingnan kita, kung makakagawa ka pa ng mahika. May gusto ka bang sabihin? Nakuha na ako. Putang ina. Nakuha na ako. Hindi ko inakalang sa mundo. Meron palang ganitong klase ng matapang na babae. Sa buong mundo, ang mga matapang na babae. Hindi lang basta-basta. Mga babaeng general na nagtatanggol sa bayan.
Mga negosyanteng nagdadala ng kabutihan sa kanilang lugar. Saan ba sila kulang? Sadyang ikaw ay may makitid na pananaw. Parang palaka sa ilalim ng balon. Nakatingin sa langit mula sa balon. Magandang sinabi ng Ginoo. Tama ang sinabi ng Ginoo. Nasa ganito na tayo. Panalo ka, talo ka. Ako si Yuan Bao. Walang masyadong ikinakainis sa akin. Ang totoo lang. Hindi lang ako ang kasali sa bagay na ito. Hindi lang ang Black Wine Village. Handa akong isiwalat ang nasa likod ng lahat. Maaari bang makagawa ng kabutihan sa kabila ng kasalanan? Pakawalan mo ako. Siyempre. Impossible. Ikaw. Ginoo. Hindi ba? Gusto mo bang malaman? Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Sa loob ng maraming taon, ang Heifengzai ay walang ginawa kundi ang pumatay at mangrape sa isang bayan lamang. Tuwing taon, may mga taong namamatay dahil sa Heifengzai na hindi bababa sa 10. Kung dahil sa inyo, na nagbibigay ng ilang ebidensya ng krimen, ay palalayain ka. Saan? Nandoon ang katarungan ng mga walang sala. Tama. Ang sinasabi mo. Sigurado akong mamamatay na ako. Bingo. Sa wakas, natutunan mo na ang sumagot ng mabilis. Tungkol sa ibang mga bandido. Mahigpit kong silang tatanungin. At parurusahan ng mahigpit. Ang dapat patayin, papatayin. Ang dapat ipinatapon, ipinatapon. Dapat gawin ang mga mabibigat na trabaho. Ako, hindi magpapatawad. Sa sinuman, na may sala. Kung gayon, mas pipiliin mong isuko. Ang taong nasa likod nito. Hindi ko natatanungin. Naiinis ka ba? Kahit na wala kang ibinigay na ebidensya, maaari pa rin ang opisyal na ito na matuklasan ang katotohanan. Yuan Bao. Sobrang taas ng tingin mo. Sa iyong halaga. Ang buong tanggapan ng bayan ay tiyak na makikipagtulungan ng buong puso. Alamin ang tunay na nag-utos. Sige na, sige na. Hindi na ninyo kailangang alamin. Sinasabi ko, kahit na mamatay, dapat siyang isama sa pagkawasak. Siya ang nag-utos sa akin na atakihin ang tanggapan ng bayan. Siya si Gu Pengzu. Ikaw na naman. Ikaw, nagsasalita ka ng kalokohan. Anong kalokohan? Sino ba ang hindi nakakaalam sa buong itim na hangin na pook? Ikaw, Gu Pengzu. Taon-taon kang nagbibigay ng tributo sa itim na hangin na pook. Ang mga ginagawa mo, mga maruming bagay. Hayaan tayong gawin ito. Huwag kang magbula-bula. Nasaan ang ebidensya? Ikaw. Mukhang si Gu Pengzu. Talagang mainat sa labas. Walang butas. Kahit saan pa man siya naroroon. Wala rin silang ebidensya laban kay Yuan Bao at sa mga bandido. Walang ebidensya. Walang ebidensya. Kaya huwag magkalat ng mga akusasyon. Ang ating punong bayan. Talagang napakamakatarungan. Siyempre, hindi niya ako mapaparusahan. Walang dahilan para parusahan ako. Mga inosenteng mamamayan. Na nakipagtulungan sa atin ng ganito katagal. Hindi ako naniniwala na hindi ka makakakita kahit isang pahiwatig na magpapakita ng katotohanan. Maghintay ka lang. Hintay ko na. Anong balita? Humarap ka sa akin. Sige, ikaw ang humarap sa akin. CJ. Anong tinitingnan mo? Ikaw mismo ang humiling yan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makatagpo ako ng taong may ganitong pangangailangan. Ano ng problema mo? Ngayon, ako ang magpapasya sa iyong hatol. Tanggalin ang Tong An County, ang pinakamalaking pangil. Shenzhen. Ikaw ay walang sapat na ebidensya para sa hatol, na ikaw ay nagdudulot ng siraan sa akin. Sino ang nagsabi na walang ebidensya ang opisina ko? Imposible yan. Imposible yan. Palagi akong maingat sa aking mga gawain. Tungkol sa mga panlabas na usapin, hindi ako kailanman nakikipag-usap ng personal. Maliban kung makasalanang Jilin, magbigay ng ebidensya si Wu Pengzu. Nasa kamay ni Lao Ji. Tiyak na mayroon siyang ebidensya laban sa iyo. Patay ka na. Jilin. Dapat mong pag-isipan ito ng mabuti. Huwag mong isipin na pwede mo siyang takutin. Ang kanyang illegitimate na anak, nakapagpadala na ako ng tao para iligtas siya. Ano? Huwag kang matakot. Ginawa ng tatay mo ang maraming masamang bagay para kay Wu Pengzu. Maraming kasalanan. Kaya siya napunta sa ganitong sitwasyon. Karapat-dapat lang ito sa kanya. Ngunit siya. Huwag mo na ring asahan na magiging madali ang lahat. Kahit mamatay pa, isasama kita. Patayin kita. Sa harap ng lahat. Gusto mo pa bang patayin at takpan ang kasalanan? Jilin, sabihin mo. Opo, Ginoo. Mga kababayan sa Tong-an. Sa mga nakaraang taon, nakatago kong iniwan si Gu Pengzu ang mga talaan ng kalakalan at mga ebidensya na sapat upang patunayan na siya ay mailihim na ugnayan sa Heifengzai, mga isda at karne para sa mga mamamayan, mga kasalanang nagdulot ng pagkawasak ng pamilya at lahi. Siya, ito ay paninirang puri. Binabastos niya ako. May matibay na ebidensya. Wu Pengzu, hindi mo na mapapalusot.
Ginoo, pumunta ka agad sa basement ng bahay ko. Kunin ang ebidensya. Alam ko kung nasaan ang anak ko. Sige, pakisuyo na lang na magpaliwanag ang babae. Yung may apelidong Gu. Tapos na. Matagal mo na akong pinag-iisipan. Hintayin mo lang. Nahanap. Nung nalaman kong ikaw ay illegitimate, doon ka nagsimula ng mapaminsalang atake sa akin. Ang talino mo talaga. Palakpakan kita. Shenzeng. Shenzeng. Paano ka nakalabas mula dyan? Ang mahina at masunuri na si Shenzeng ay naging ganito na ngayon. Tama nga. Sigurado akong ikaw ay naposes. Sigurado akong ikaw ay naposes ng isang demonyang babae. Naposes ka. Sigurado akong ikaw ay naposes ng isang demonyang babae. Naposes ka. Walang hiya. Kailangan bang makinig si Shenzeng? Sa iyong mga salita, pagsasamantalahan ang mga tao. Hindi ba't hindi tayo magkakasundo? Hindi ba't nakalimutan na ng lahat? Ginoong Shen, nang unang dumating sa Tong'an County, hindi ba't ito ay isang pusong makatarungan? Para sa bayan, hindi ba? Tama. Si Ginoong Shen ay talagang may integridad. Ito ay dahil sa asong ulol na si Gu. Pinipilit si Ginoong Shen. Alam ko kung bakit nangyari ito kay Ginoong Shen. Bakit nga ba? Ganito kalaki ang pagbabago. Noong nakaraang gabi, tinanggihan ni Panginoon Shen si Gu Pengzu na gawing personal na utang ng mga tao. Ang utang sa bayan sa opisina, ang panukala, na sinundan ng masamang pagbibigay ng alak. Wu Pengzu, nanonood ng palihim, sinasadyang itinulak si Datu Shen sa ilog. Aba, nga pala, Wu Pengzu, lumalaban ng buong tapang sa isang lalawigan, nakipagsabuatan sa mga tulisan para atakihin ang bayan. Anong hindi niya kayang gawin? Siguro iyon nga ang gabing iyon, karanasan sa buhay at kamatayan, na nabigay kay Ginoong Shen, ng pagkakataong muling makahanap ng kapayapaan sa kanyang puso. Hindi na natatakot kay Wu Pengzu. Nagpa siya na ipaglaban ang buhay at kamatayan. Kaya nangyari ito, napakalaking pagbabago. Ganito pala iyon. Kaya't lalong gumaganda si Shen, Ginoo. Bilang opisyal isang araw, ay magdudulot ng kabutihan sa isang lugar. Ito ang tungkulin ko. Kung hindi ko maprotektahan ang mga mamamayan, sa ilalim ko, anong karangalan pa ang mayroon ako para maging punong bayan? Hayop na ito. Nagsalita pa siya, laban kay Ginoong Shen. Sobrang masahol pa sa baboy at aso. Patayin ko siya. Tigil na. Si Gu Pengzu ay karapat-dapat sa parusa. Mahigpit na parurusahan siya ng opisyal na ito. Pero hindi pwedeng hayaan siyang mamatay dito. Ginoo, yung ganitong tao pwedeng mamatay agad. At ano pa, karapat-dapat siya. Sobra ka pang mabait. Hindi ako isang santong ina. Maaaring, hindi ninyo maintindihan ang salitang ito. Pero hindi ang tao ang pinangangalagaan ko. Ang pinangangalagaan ko ay kaayusan at katarungan. Sa ilalim ng kaayusan at katarungan, lahat ay maaaring makatanggap ng proteksyon. Pakiusap, magpasensya kayo. Ang sinasabi mo ay hindi namin naunawaan. Ngunit, sa tingin namin tama ang sinasabi ng mga matatanda. Tao, ilagay si Gu Pengzu sa kulungan at hatulan siya pagkatapos ng taglagas. Shenzeng, magsisisi ka rin. Yung nagsabi niyan dati. O kaya si Azu pa nga. Dati akong isang mag-aaral. Kung hindi ka magsasawa, Ginoo, handa akong maglingkod sa inyo. Gusto mo ring maging tagapayo ng opisyal na ito. Kahit na maliit na kawal, handa akong gawin. Dahil may titulong mag-aaral ka na. Bakit ka pabababa sa antas ng mga taong walang tirahan? Ginoo, hindi lahat ng opisyal ay katulad ni Shen Chenren. Kami mga nakatakas, hindi naman hindi makatira. Paano kami aalis sa aming tahanan? At dumating dito. Ikaw na ang bahala. Sa mga proyekto ng trabaho kapalit ng tulong. Tama lang. Madali rin para sa iyo na makipag-usap sa mga nakatakas. Maaari mong sabihin sa lahat na basta maayos ang mga proyekto sa pamamagitan ng trabaho. Ayos lang. Maaari kong isaalang-alang. Nabigyan kayo ng tirahan. Tirahan. Ang ibig sabihin ng tirahan ay maari kayong makakuha pagkamamamayan sa Tong'an. Ginoong Xi. Ginoong Xi. Bumangon ka na, bumangon ka na, bumangon ka na. Ginoong Xu. Narito, agad na dalhin ang tao. Siya sa atin ang pamilya Wu. Sa mga nakaraang taon, ng mga nakaw ni Wu Pengzu. Panahon na, para gamitin muli para sa bayan. Walang nakuha. Ang ari-arian ng Wu family, parang nauna nang nailipat. Iniwan lang ang pagkain. At ilang pilak, hindi naman marami. Totoo ngang may panibagong hakbang ang matandang ito.
Tao. Shenzeng. Akala mo ba? Wala na akong ibang paraan. Kung maayos ito, ay okay na rin kung masolusyonan si Shenzeng. Kung talagang may mangyaring masama, dalhin mo ang lahat ng ari-arian ng pamilya mo. Pumunta sa kabisera. At ibigay ito sa gobernador. Huwag mag-alala, naiintindihan ko. Ang iyong sinasabi. Sabi ko na. Magkakaroon ka ng pagsisisi. Shenzeng. Ginoo ng gobernador. Inakusahan ang aming amo ng walang katwiran. Ginoo ng gobernador. Ang aming amo, handang ialay ang buong ari-arian niya. Mangyaring ipaglaban ang katarungan, Ginoo. Ehil. Hintayin mo na matapos ko ang inspeksyon na ito. Bibigyan ko ng katarungan ang iyong pamilya. Ipaglaban ang katarungan. Salamat, Ginoo. Ginoo, medyo mahirap si Shenzeng. Hindi ko alam kung makakapag-alis ka na. Sa lalong madaling panahon, isang maliit na opisyal lamang. Ano man ang sabihin ko, kailangan niyang sumunod. Nakuha mo na ba ang mga bagay? Hindi ko makuha ng buo. Masyadong mahigpit ang bantay. Ngunit, may isang tao na nakakuha ng isang depektibong produkto mula sa eksperimento. Sinasabi lang na hindi kasing lakas ng buo. Kalahati ng luha at kasiyahan na kidlat. Luha at kasiyahan na kidlat. Ito ay ang pangalan na itinakda ni Ginoong Shen. Sige na. Sapat na ang depektibong produkto. Hawakan mo ang liham na ito na nakasulat sa kamay. At ang depektibong produkto. Magtuloy-tuloy ka patungong kabisera. Dapat mong personal na ibigay ito. Sa aking nakatatandang kapatid na emperador. Ang mga ganitong talento, kailangang isama sa utos ng ating hari. Kapatid na hari, nakasulat na. Malalaman mo ang ibig kong sabihin. Agad akong pupunta. Nako, hindi maganda, hindi maganda. Itago mo na. Hindi maganda. Nahuli ba ang pagnanakaw ng kidlat? Anong nangyari? Ginoo, hindi maganda. Nasugatan si Yuan Bao, ang gwardiya sa tungkulin. Tumakas siya sa bilangguan. Ano? Narinig ko na si Yuan Bao ay isang malaking magnanakaw sa Jiangnan at kapatid ni Qin Hu sa pagkakaibigan. Si Qin Hu ay namamayani sa 10,000 bundok na may kasamang libu-libong tulisan. Kung si Yuan Bao ay sumanib kay Qin Hu, hayaan si Qin Hu na maghiganti para sa kanya. Ito ay parehong tigre at leopardo. Pangalan ng kontrabida. Walang masyadong creativity. Huwag munang isipin. Ngayon, ang pinakamahalaga ay ang pagsasaayos at pag-unlad. Sa buong lalawigan, may mga alituntunin ang mga nakatatanda. May plano ako noon na 3 taon para sa buong pag-unlad ng armas at depensa sa Tongan County, industriya at agrikultura. Pero ngayon, kailangan lang bagalan ang plano at gawing 3 buwang plano. Sa opisina ng bayan, tiyak na makikipagtulungan kami ng buong lakas, Ginoo. Unang hakbang, kunin ang lahat ng manggagawa sa buong lungsod. Kailangan kong gawing bago ang Tongan. Naganap. Ipadala. Dumating ang prinsipe sa harap ng hari. Nasa harap po ng kagalang-galang. Nakilala ko po ang General Yulin. Ang liham na iyong ibinigay, nabasa ko na. At ang nilalaman nito ay totoo. Tugon sa kagalang-galang. Sinasabi sa liham, walang bahid ng kasinungalingan. Si Shenzeng ay ang babaeng ipinagkaloob sa akin ng emperador. Bagong top scorer. Ngunit may ilang nilalaman sa liham na talagang kahindik-hindik. Ako ang general na naglalakbay sa larangan ng digmaan. Sa loob ng ilang dekada, hindi rin nakita nang ganito ka. Pait na mahika. At ang ani na, 10 sako bawat ektarya. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Dahil sa Prinsip Cheng, na nakita ito ng kanyang mga mata, kaya nga ipinadala ang mga tao. Mabilis na bumalik sa palasyo. Iulat kay Haring Nino. Shenzeng, magdadala ito ng pag-asa para sa isang masagana at makasaysayang panahon sa Great Zoo.
At tungkol sa ibig sabihin ni Yongxi, naiintindihan ko na ng malayo. Gusto niyang ipakasal ako. Siya at si Shenzeng, kababawan. Nakalimutan na niya ang sarili niya. Ang kasunduan sa Mu Mansion. Higit sa lahat, kapag may kinalaman na sa damdamin, medyo hindi na ito makatwiran. Ano ang maipapakitang patunay? Nang pumasok ako sa palasyo, naipasa ko na ang armas na iyon. Ito ay isang depektibong produkto. Sapat na ito upang patunayan ang sinabi ni Prinsipe Cheng. Sa sulat, mabilis, ipakita mo sa akin. Mahal na hari, umiyak ka, umiyak ka. Ikaw, malaking general, hindi ka rin ba umiyak? Mahal na hari, itong depektibong produkto ay mas mabuti kaysa sa buo na kalahati. Narinig ko si Ginoong Shenzeng, nasa pagbuo pa ng mas makapangyarihang mga armas. Mahal na hari, ako'y humihingi ng utos. Agad na pupunta sa tungan. Ang ganitong mga banal na bagay ay hindi dapat mapunta sa mga kamay ng may masamang balak. Tama. Ganito kalakas. Kailangan mong maging maingat sa paghawak. Kinshu. Nandito na. Binibigyan kita ng espada ng hari. Dalhin mo ang aking utos. Agad na pumunta sa Tong'an County. Mahal na hari, naiintindihan ko, Ginoo. Ano man ang mangyari, sasumpein kong ipagtanggol si Shenzeng hanggang sa aking huling hininga. Si Shenzeng, yung payat na babae noon. Talaga bang kayang baguhin ako? At ang kapalaran ng Dinastyang Zhu. Mga pinuno ng bawat departamento, iulat ang progreso ng plano para sa Marso. Ngayon, sa utos ng Ginoo, dumating na ang Marso. Ang mga artista ng bayan, ayon sa mga guhit ng Ginoo, ay gumawa ng iba't ibang kagamitan. Nagsimula na ang lahat ng paggamit. Ginoo, sa buwang ito ng paghukay at paggawa ng kanal. Ang programa ng trabaho para sa tulong ay ganap nang natapos. Salamat sa mga kagamitan sa pagsasaka na ginawa ng Ginoo. Malaki ang pagtaas ng kahusayan ng mga lupaing walang gamit sa ating buong lalawigan. Lahat ay naging mabungang lupa na. Ginoo, ang mga armas ng yarda ay naayos na. Ang mga sandatang ginawa ng punong kalihim ay lihim na naihanda. Maaari nang lipulin ang lahat ng kaaway. Magandang balita. Hanggang dito, inanunsyo ng opisyal. Ang plano ng Sansya ng Marso ay matagumpay na natapos. Mabuti. Ulat. Ginoo, doon sa lugar ng parusa, handa na ang lahat. Maaari nang tanungin sa hating gabi ang akusadong si Wu Pengzu. Mangyaring pumunta ang Ginoo upang pangasiwaan. Ginoo ng bayan. Narito. Wu Pengzu. Wu Pengzu. Wu Pengzu. Malapit na ang kamatayan. Magsisisi ka sa mga nagawa mo. Noon, wala akong dapat pagsisihan. Ang nagwagi ay ang hari. Hindi ako kasing galing mo. Kung matalo, matalo na. Matigas ang ulo. Walang silbi ang maraming sinasabi ng mga ganitong tao. Dumating na ang tanghali. Isagawa ang parusa. CJ. Tao. Tigil. Maaaring ito ay ang mga tagapagligtas na dinala ni Wu Pengzu. Sabi ko na nga ba, nasaan na ang ari-arian ng Gu? Lahat ay nawala. Nalaman ko na lahat ay napunta sa bulsa ng Ginoong Gobernador. Sino ang county magistrate ng Tong'an? Shenzeng. Bakit hindi ka pa lumalabas para makipagkita? Ginoong Gobernador. Nakilala ko na po ang Ginoong Gobernador. Ikaw pala si Shenzeng. Ang aming opisina, Ginoong Gobernador. Ngayon ay ako'y nagtatanong sa mga nahatulan. Anong problema? Hintayin natin matapos ang laban bago magsalita. Ikaw. Tumigil ka, tumigil ka. Ginoo ng Gobernador. Anong ibig sabihin nito? Sasabihin ko ang buong bayan. Sasabihin ko ang buong bayan muli. May mga hindi ka panipaniwala sa kaso ni Wu Pengzu. Inutusan ka ng pamahalaan na muling suriin ang kaso. Ibalik ang kalinisan ng pangalan ni Wu Pengzu. Maraming salamat, Ginoong Gobernador. Utang na loob ko ito sa iyo. Walang anuman. Ako bilang opisyal, ay tiyak na hindi magwawalang bahala. Anumang mabuting tao. Ito ang tungkulin ng opisyal na ito. Tama. Dapat mo ring pasalamatan si Ginoong Shen.
Alam mo ba ang mga alituntunin? Salamat din kay Ginoong Shen. Matalinong magmasid, makatarungan at patas. Makipagtulungan sa Ginoong Prefect. Ibalik sa akin ang aking kadalisayan. Ang Ginoong ito ng bayan. Hindi naman siguro. Palalayain si Wu Pengzu, di ba? Ginoong Prefect. Sa kabila ng lahat, siya ay ang mataas na opisyal ni Shen Chanren. Hindi na makatanggi pa. Wu Pengzu. Mukhang hindi na ako mamamatay ngayon. Makipag-ugnayan sa gobernador. Kaya sa hinaharap, hindi ba? Mas magiging walang takot na. Ano ang gagawin natin? Tama. Medyo marunong na. Pero kailangan mong tandaan. Sa hinaharap, bago mag-interrogate ng mga mahalagang tao, dapat alamin mo muna ang mga koneksyon. Tanungin mo muna ang aming tanggapan. Naiintindihan mo ba? Isang pugad ng ahas at daga. Akala mo ba na ako, si Shenzeng, ay magpapasensya sa iyo? Huwag akong hawakan. Marumi. Anong sinabi mo? Sabi ko, huwag akong hawakan. Marumi. Sobrang kapal ng mukha mo. Isang simpleng county magistrate lang. Sino ang may lakas ng loob? Mukhang ikaw ang mayabang dito. Ikaw, isang simpleng pinuno ng mga sundalo. Walang posisyon sa gobyerno. At walang karapatan na makialam sa akin. Sa harap ng publiko. Nang agaw sa lugar ng parusa. Dakpin mo. Agad na ihulog sa kulungan. Sobra na ang pang-aapi. Sobra na ang pang-aapi. Lumapit kayo. Ikaw ay baliw. Gusto mo pa bang makipag-away sa akin? Ako ang opisyal. Tanging sa mga kriminal na pinaparusahan sa paglilitis. Hindi ba? Hindi ba? Malaking gobernador, alam ang batas at lumalabag dito. Nangahas namang hold up sa harap ng hukuman. Shenzeng, ikaw ay isang maliit na county magistrate lamang. May lakas mong tumutol sa akin. Aking isinasagawa ang mga tungkulin ayon sa batas. Lahat ng ebidensya laban kay Wu Pengzu ay tiyak. Nariyan ang mga saksi at ebidensya. Ito ay isang pampublikong paglilitis at hatol. Ngayon ay isasagawa ang parusa ayon sa batas. Ano ang aking dapat ipagsawalang bahala? Ako, kung ang gobernador ay lumalabag sa batas. Pagtatago sa mga nahatulang mamatay. Dito sa akin. Ikaw ay walang halaga. Ikaw. Bakit ka nakatunganga? Ibalik ang nahatulang mamatay. Saksakin. Ginoo, inilaan ko ang lahat. Sandali. Narito na naman. Si Wen. Hindi pa pwedeng bitayin si Wu Pengzu. Kaya, Ginoo, mabuting magkaroon ng makatwirang paliwanag. Kung hindi, Wu Pengzu, isa pang malaking kaso na kasangkot. Mukhang may balak na ito noon pa. Wu Pengzu, hindi ka ba nagulat sa akin? Tungkol sa isang malaking kaso. Kaya ako nandito. Ito ba ay mula sa Tong'an County? Tama. Ginoo, may ulat po ako. Ang county magistrate ng Tong'an County na si Shenzeng, nakipagsabuatan sa mga negosyante. Sa county na ito, siya ang may kapangyarihan. Ito ang Tong'an County. Sa loob ng maraming taon, ang usok at dumi ay kasalanan din ni Shenzeng. Nagsisinungaling ka. Walang hiya, ang salot na yun. Si Datu Shen ay ang pinakamagaling na opisyal na nakita namin. Ginoo ng tanggapan. Opo, Ginoo ng tanggapan. Tingnan mo nga, ang pangunahing aklat na ito, at ang tagapagpatupad na ito, ay siya ang bumili. At itong si Wang Xiaoxiao, ay kasabwat niyang mga ngalakal. At ako naman. Sino ka? Ako si Jiang Yun, isang tagapag-inspeksyon ng korte. Matagal na kaming naglagi sa Tong'an. Nakita ko mismo kung paano mahal ni Lord Shenzeng ang mga tao. Mahal niya ang mga tao gaya ng sariling anak. Matuwid, matapang at tapat. Hindi pwedeng siraan ng ganitong mga walang kwentang tao. Tagapangasiwa ng inspeksyon. Hindi ko pa narinig ang pangalan mo. Siguro wala kang kakilala o koneksyon. Mag-ingat ka sa sinasabi mo, Ginoong Luo. Hindi ba dapat may katayuan ang mga tagasuri para makapag-ikot sa kanilang tungkulin? Huwag nang mag-aksaya ng salita. Wala kang karapatan. Bilang tagasuri, na makialam sa mga kaso ng aming opisina. Kung hindi ka kontento, pumunta ka na sa kabisera at magreklamo. Ikaw, hindi rin ako naniniwala. Gaano kalakas ang suporta mo? Ginoo Gobernador, huwag kang magpaloko. Si Sir Shen ay mabuting tao. Si Wu Pengzu, siya ang tunay na masamang tao. Ginoong Shen, napakabuti niya sa atin. Nga. Si Ginoong Shen sa mga nakaraang taon. Sa ating mga mata, palaging pinakamabuting gobernador. Ginoong Zaifu, maliwanag ang pag-iisip. Lahat tumahimik na. Si Shenzeng ba ay isang mabuting opisyal? Totoo ba ang sinabi ni Wu Pengzu? Ang aming opisina ay personal na mag-imbestiga sa Tong'an County. Bago pa man ito, Wu Pengzu, ito ang testigo sa reklamo ngayon. Sa Tong'an County, walang karapatang pahirapan sa ulo. Kung hindi, may intensyon silang patayin at silensin. Mukhang ang gobernador po, hindi na-recognize ang teksto. Gusto pa rin nilang maghiganti sa mababang opisyal. Ang matuwid ay hindi natatakot sa anino. Shen Feng, natatakot ka na. Dahil alam ng gobernador na nais niyang magkaroon ng katarungan. Hayaan na lamang ang gobernador na maayos na tingnan ako, si Shenzeng, sa pamamahala ng bayan ng Tong'an.
Mahal na Ginoo, huwag kayong mag-alala. Ano ang sitwasyon sa Tong-an County? Ako si King Erchu. Matagal na akong nagpahirap dito. May tiwala ka ba? Mahal na Ginoo. Ipinagbigay alam ko kay Shenzhen ang labis na pagkolekta ng mabigat na buwis. Pinasusunod ang mataas na buwis sa kalakalan. Dahil dito, nagulo ang mga negosyo sa bayan. Ang kita ng mga manggagawa ay hindi umabot sa kalahati ng sa kalapit na bayan. Walang makain ang mga tao. Bola-bola lang yan. Nagsasalita ng walang katotohanan. Ayos lang. Simulan na natin dito. Kakatawa. Kakatawa. Ginoong Gobernador. Ito na ang iyong sinuri. Ika-23 na tindahan ng libro ng mga transaksyon. Mga detalye ng mga libro ng transaksyon ng bawat tindahan. At sahod ng mga mamamayan. Nailipat na lahat ang investigasyon. May iba pa bang tanong? Ginoo, ang haring tahanan. Ito ang sinasabi mong ang mga tao ay naghihirap. Kita mula sa mga tindahan na ito. Mas malaki pa kaysa sa kabisera. Kita mula sa mga pangunahing tindahan. Kita ng mga mamamayan. Mas triple pa kaysa sa karatigbayan. Hindi ito possible. Simula noong Marso, pinagsusumikapan kong paunlarin ang teknolohiya. Malaki ang naitulong nito sa kalidad ng mga produkto na inilalabas ng aming bayan. At sa dami nito, na naipapadala sa labas, nakuha ang sahod ng mga tao. Kasama ang kita ng mga tindahan. 2 pinagkukunan ng kita. Ginoong Luo, mayroon ka bang mga tanong tungkol dito? Itatala ko ng tapat ang mga ito. At ipapasa sa kabisera. Tama iyon. Ito ay isang napakalaking tagumpay. Kung makakamit ang tagumpay na ito, Ginoo ng pamahalaan. May impormasyon ako laban kay Shenzhen. Nakipagsabuatan sa mga negosyante at gumawa ng kalokohan sa mga gawaing pang-agrikultura sa bayan. At saka, ang lahat ng mga mabubuting ani sa bayan, lahat ay pinalitan ng aming uri. Mga bagay na hindi pa namin nakita. At nagmamalaki pa, na may ani na 10 bato. Ano? 10 bato? 10 tela? Itong 2 bagay na ito. 10 sako bawat ektarya. Shenzhen, anong kalokohan ito? Sa loob ng kalahating buwan, mag-aani na tayo. Makikita natin ang resulta noon. Ang ibig mong sabihin, ay hintayin akong kalahating buwan. Hindi na kailangang maghintay ng kalahating buwan. Ano na naman ito? Ang bagay na ito, tawag dito ay Kuryong Flow, na dinisenyo ni Ginoo Shen, na makakatulong ng malaki sa mas epektibong pagtatanim ng mga magsasaka. Maglakad pa tayo papunta sa tabing ilog. Makikita pa rin ni Lord Lu, isang water wheel, na dinisenyo rin ni Lord Shen. Maaaring gamitin ang lakas ng tubig bilang kapalit ng tao. Kamangha-mangha at walang katapusang posibilidad. Ako po, ay magpapaliwanag ng detalyado tungkol sa disenyo nito. Ipapahayag ko ito sa kabisera. Ang mga ganitong disenyo ay sapat na upang ipakita na si Datu Shen ay may malaking ambag sa agrikultura ng buong mundo. Sino? Hindi maaaring siraan si Datu Shen. Tama, lahat ay disenyo ni Datu Shen. Kami ay maaaring magpatunay. Ginoo, Gobernador, gusto mo bang muling siya sa atin ang usapin ng edukasyon? Saktong-sakto, kakadraft ko lang kamakailan ng isang aklat para sa mga batang musmos na tinatawag na pag-aaral ng kasulatan at pangunahing pag-aaral ng kasulatan. Amo, paano nga ba ang sinasabi sa San Sijing? Sa simula ng tao, ang ugali ay mabuti. Ang likas na katangian ay magkapareho. Ang kaugalian ay nagkakalayo. Kung hindi turuan, ang ugali ay magbabago. Ang paraan ng pagtuturo, mahalaga ang pagiging tapat. Ginoong Shen, sobrang galing mo talaga. Sino ka ba talaga? Kung magbibigay ka ng papuri, magbigay ka na lang. Bakit ka pa nanlait? Ako, ay ang county magistrate ng Tong-an, si Shenzhen. Iyan lang yun. Ginoo Lu. Ngayon, naniniwala ka pa rin ba? Sa salita lang ng mamamatay tao na si Wu Pengzu, na si Shenzhen ay nakikipagsabuatan sa mga negosyante. Binibili ang mga tauhan niya, at pinamumunuan ang buong Xing'an County ng walang pakialam. Pinapalalaban niya ang kaguluhan sa buong bayan. Ginoong Gobernador, bakit ka natatawa? Mga bagay na parang aso. Naglalakas ka ng loob na akusahan ang mga opisyal ng gobyerno. Nagmamanipula ka ng mga usapin sa harap ng aming opisina. Ginoo, sinasabi ko lang ang mga sinabi ninyo. Pagsasampal. Mga salitang ganito tungkol sa isang bilanggo. Hindi dapat paniwalaan ng ating opisina. Ngunit may nag-report. Ating sisiyasatin ito ng personal. Naiintindihan po ba, punong sangguni? Kung ganon, Ginoo Gobernador, hindi na dapat hadlangan si Ginoong Shen. Napugutan ng ulo si Wu Pengzu, di ba? Siyempre.
Itong asong alipin ay nagdulot ng galit sa mga tao sa Tong-an. Matagal na siyang dapat mamatay. Hindi na kailangan kumilos pa si Ginoong Shen. Hindi, hindi, hindi. Bakit hindi nila pinatay? Tama, tama. Dapat mamatay ang ganitong tao. Ano nang nangyari talaga? Ginoo ng bayan, Shen. Ano ang ibig sabihin nito? Dapat mamatay si Wu Pengzu. Dahil sa kanyang mga kasalanan siya'y namatay. Hindi dahil sa iyong pahintulot siya'y namatay. Dapat siyang patayin. Dapat siyang ibalik sa lugar ng parusa. Sa ilalim ng tamang batas. Sa aking pangangasiwa, si Shen Zeng ang magpapatay. At hindi mamatay sa isang. Sa ilalim ng espada ng pinuno ng mga sundalo. Ayos. Paano namatay si Wu Pengzu? Si Shen Xianling ay walang pakialam. Kaya lang. Habi ang makina. Kurba ng araro. Gulong ng tubig. Ang mga nagawa ng San Sijing. Dapat ba, na ako mismo ang magulat? Hindi nakapagtataka na mabilis ang pagbabago ng ugali. Gusto lang nitong walang hiya, na angkinin ang kredito. Napakalaking nagawa. Kung ikaw lang ang magkakaroon. Maliit na huwes ng bayan. Ipapasa sa palasyo. Sa palasyo, hindi rin naman nila paniwalaan. Pero kung isasama ko pa ang sarili kong opinyon, mas mapapataas ang kredibilidad nito. Ang matandang ito talaga ang walang hiya. Siyempre, ako ay personal na magre-rekomenda. Maaari kang magtiwala, Ginoong Shen. Ang posisyon ko bilang gobernador ay tiyak na para kay Ginoong Shen. Paano? Huwag akong hawakan. Marumi. Shen Zeng. Wala kang hiya, nagmamataas ka pa. Ginoo Shen, hindi ka naman niloloko ng iyong Panginoon. Ganitong kalaking papuri. Ikaw na isang maliit na gobernador. Hindi ka ba natatakot? Baka mapagod ka hanggang sa mamatay. Nakakatawa. Ako si Shen Zeng. Bakit kailangan pang kilalanin ng korte ang aking mga gawa? Kung ang korte ay kikilala sa aking mga nagawa, iyon ay nararapat sa kanila. Kung hindi sila kikilala, sila ay bulag sa katotohanan. Ikaw, mangahas ka bang akusahan ang korte? Ano ngayon? Akala mo ba, ako, si Shen Zeng, kailangan pang makuha ang pagkilala ng imperyo? Tanging mga katulad mo, na mga walang kwentang tao, ang gustong mang-agaw ng tagumpay. Promote. Magaling ang sinabi mo, sabi ng nakatatanda. Bawat salita ay may tinutukoy na puso. Kung ganoon, wala nang pag-uusapan pa. Ginoo Gobernador, paalis na po kayo. Kami ay mula sa An'an County. Hindi ka namin tinatanggap. Shen Zeng, dapat sana ay magkaayos tayo. Maghati tayo sa gantimpala at kontribusyon. Pero ikaw ayaw kang magpakita ng respeto. Kung ganoon, huwag mo na kaming sisihin na hindi na kami magpapakita ng awa. Natatakot ako. Bakit ang daming mga sundalo? Noong panahon ng hatol, nakita ko, ikaw, Shen Zeng, ay isang taong walang batas. Kaya't kailangan talagang maghanda ng maaga. Ginoo, naihatid na ang buong hukbo sa bayan. Lahat ng sundalo sa bayan, nakatutok dito. Sa mga tauhan mula sa Tong-an, yung mga kawani dito, para kang isang gagamba na humahadlang sa isang karwahe. Magpapadala ng tropa. Walang rebelyon dito. Pinalibutan ng mga sundalo ng gobernador ang aming lalawigan. Ano ang balak nila? Bakit pa kailangang magtanong kung alam na ang sagot? Sundalo ng gobernador, hindi naman nag-aasikaso sa mga tulisan sa bundok. Hindi ba? Sila ay para sa akin, si Shen Zeng. Tama. Si Shen Zeng, ang gobernador ng Tong-an. Nakipagsabwatan sa mga negosyante. Nagmamalupit. Sa mga mamamayan. Mga sundalo, makinig. Hulihin si Shen Zeng. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Ano? Gusto niyo bang hayagang labanan ang gobyerno? Ayaw niyo na sa trabaho. Ayaw niyo na sa buhay. Ikaw ang nagbabaligtad ng katotohanan. Ninanais ang pangalan ni Ginoong Shen. Walang pakialam sa batas ng korte. Ano naman kung ganun? Lahat ng ito ay aking mga sundalo. Dito, ako ang may kontrol. Ako, ang pamahalaan. Aking salita ay ang batas. Ito, ako ang opisyal ng Dakong Zoo. Lu Shai, nakalimutan mo na ba? Nandito ba ang inspeksyon ng gobernador? Pinapayuhan ko si Inspector Jiang. Mas mabuting maging tapat ka. Makipagtulungan sa amin. Kung hindi, punong bayan ng Tong-an, si Shen Zeng. Pang-aabuso sa batas sa pamamagitan ng karahasan. Inspektor ng pagsisiyasat, si Jiang yun. Sa gitna ng kaguluhan, nawala ng buhay sa hindi inaasahang pangyayari. Ako, ipagpaparangal ko ang iyong sakripisyo. Ikaw,
Siyempre. Hindi naman ako tutol. Nabigyan ka ng pagkakataon. Shenzeng, ngayon ay umamin ka na. Hindi naman masama, di ba? Oh. Ngunit, hindi na kasing ganda ng dati ang mga kondisyon. Water wheel. Tatluhing salita. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Ikaw naman. Ako ay kumakain ng karne. Ikaw ay umiinom ng sabaw. Itinuturing din ito bilang gantimpala. Ang sinabi ng gobernador ay makakapagligtas sa kanilang mga aso. Ito na ang pinakamalaking gantimpala. Lu Shai, talaga bang sigurado ka na ako'y nasa iyong kamay? Tama iyon. Ako ay naghihintay ng salitang iyan mula sa iyo. Ako ang opisyal. Ako ang opisyal. Ito ang hinihintay ko, ang iyong sagot. Ginoo Shen, hindi tayo pwedeng magbigay daan. Ginoo. Handa kaming ipagtanggol si Ginoo Shen. Kami ay handang mamatay. Hindi rin namin pwedeng hayaang si Ginoo Shen ay magdusa. Ginoo Shen, ang nagligtas sa amin. Handa kaming ialay ang buhay namin bilang pasasalamat kay Ginoo Shen. Protektahan si Ginoo Shen. Muling mga walang utang na loob. Akala mo ba matatakot ako sa inyo? Kung kinakailangan, papatayin ko kayong lahat. Kahit palipulin ang buong bayan ng Tong'an. At ano ngayon? Lu Shai, ikaw na hayop. Pwede ka pang maging gobernador. Talagang kapalaran ng Dazhu. Kapalit ng mga mamamayan sa buong mundo. Huwag masyadong magdaldal. Hindi ka pa karapat dapat naturuan ang aking opisina. Isa na namang hindi natatakot sa mainit na tubig. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tinatawag na karampatang parusa. Tigil niyo yan lahat. Sino itong mga tao na ito? Mukhang mga sundalo rin sila. Aba, mukhang gwapo itong kuya. Gwapo. Aba, mukhang gwapo itong kuya. Ang ganda. Ikaw ay ang gobernador ng Liu Yangfiu. Lu Shai, tama. Ikaw ay ang punong bayan ng Tong'an County. Shenzeng, tama ako. Shen Chenren, Ginoong Shen. Ako ay nagmula sa kabisera. Nais kong, General, ano man ang dahilan ng iyong pagpunta rito. Iminumungkahi kong magtago ka na. Bakit? Hindi mo ba nakita? Ginoo ng gobernador. Handa nang pumatay at magtago ng ebidensya. Huwag lang sana kayong madamay. Lu Shai, ikaw ang namumuno sa isang grupo ng mga sundalo ng gobyerno. Hindi ka nagbabantay sa lungsod. Nililinis ang mga tulisan. Sa halip ay dumating dito sa Tong'an County. Pinalibutan ang county magistrate. Ano ang balak mo? Gusto mo bang sagutin ko ang mga tanong na ito? Mas mabuti pang ipakilala mo muna ang iyong sarili. Titingnan ko kung ikaw ay karapat-dapat. Bastos, nasa harap mo ay ang general ng Yuli ng Dazhu, Qin Shu. Siya ang tunay na anak ng pamilyang Qin na mga general, na lumaki kasama ng kanyang kamahalan, na si Qin Shu. Narinig ko na ang kanyang kamahalan ay mas nagtitiwala sa kanya kaysa sa sariling kapatid. Siya rin ang aking dinastya, tanging, kabataang general na itinalaga. Si General Qin, hindi lang umaasa sa ugnayan niya sa emperador, noong 18 taong gulang. Siya ay tinawag sa tungkulin sa hilaga sa panahon ng panganib. Napatigil ang hukbo ng 100,000 mandirigma sa hilaga ng disyertong ito. Ang galing talaga. Ang hukom na si Qin ay matapang. Kaya naman ganito siya kasigasig. Ito ay script ng isang pinili ng langit na anak. Tiyak na isang pangunahing tauhang lalaki sa kasaysayan. Ganun ba talaga kahusay? Noong bata pa, hindi ba't ako ang nagbigay sa iyo ng sipasapuwi? Ginoo, huwag mong sabihin. Ngayon, si General Qin, isang tao, kaya mong talunin ang 10. Tumahimik ka. Si Lu Shai, tagapangasiwa ng lungsod ng Liuyang. Paggalang kay General Yulin. Hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. Bakit mo pinangunahan ang mga sundalo ng bangko? Para siraan ang huwes ng bayan. General Qin, pakiulat. Ako rin ay nakatanggap ng reklamo mula sa mga mamamayan. Iulat. Si Shenzeng, ang gobernador ng Tong'an, ay nakipagsabwatan sa mga negosyante upang bilhin ang kanyang mga tauhan at pagsamantalahan ang mga mamamayan. Ako po, ay talagang nagmadali upang hulihin siya. Sabi mo, si Shenzeng ay naging sanhi ng labis na paghihirap ng mga tao. Tama nga. General, itong tao ang nag-ulat. Ngunit si Shenzeng ay pinilit na bugbugin siya ng ganito, na may layuning patayin siya at itago ang katotohanan. Buti na lang at dumating ako sa tamang oras. Tama ang sinasabi ni Ginoong Luo. Si Lu Shai, wala kang kahihiyan. Binabaliktad mo ang katotohanan. General Qin, huwag kang maniwala sa sinungaling na opisyal na ito. Mga salita lamang. Ginoong Shen, ngunit siya ang tagapagligtas ng ating Tong'an County. Siya ang tagapagligtas ng mga biktima ng sakuna.
Tama nga. Itong gobernador, siya ang nagtatangkang saktan si Ginoong Shen. Nagnanais na agawin ang mga nagawa ni Ginoong Shen. Maaari tayong lahat na makapagpatotoo. General, huwag mong paniwalaan ang mga tusong mamamayan na ito. Lahat sila ay binili ni Shen Zeng. Ang sinasabi mo ba, ang mga tao sa buong Tong'an County, lahat ay binili ko na. Kaya paano naman ako, mga mamamayang tulad ng isda at karne? General, ang bayo ng lingkod, ay mula sa angka ng Prinsesa King He, puno ng pamilya ng mga He, kasalukuyang ministro ng digmaan. He Qiu. Ang angka ni Dai Meng. Ginoong He. He Chenren. Ginoong He. Kilala ko rin. Madalas tayong magkita. Kung ganun, isang pamilya tayo. Pakiusap, General Qin, pagkatiwalaan mo ang aking mga salita. Sa likod ng bagay na ito, may malaking benepisyo tayong makukuha. Kailangan lang nating imbestigahan si Shen Zeng. Walang kailangan imbestigahan. Ganun ba? CJ, kung ganoon, hindi na kailangang imbestigahan. Tama. Lahat ay pinamumunuan ng general para sa akin. Hindi kaya, na ang aklat ni Qin ay pareho lang sa kanila. Bakit ka nakatungo pa dyan? Huwag ka nang magpatumpik-tumpik, hulihin si Shen Zeng. Opo. Sabi ko bang huwag kayong gagalaw? General, sinasabi ko na huwag nang mag-imbestiga. Tungkol ito kay Shen Zeng, may sariling desisyon ang kanyang kamahalan. Ngunit ikaw, hindi ka dapat makialam. Isang maliit na gobernador na nakikialam dito. Kanyang kamahalan. Sa utos ng langit, sinasabi ng emperador, si Shen Zeng, alkalde ng Tong'an, babaeng bayani, kahanga-hangang mga gawa. Una, may mga makatarungang hatol, na nagtatanggol sa mga tao. At pagkatapos ay may mga lider na kasama ang mga tao. Pagsugpo sa mga bandido ng Hefengshai, tagumpay sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Dagdag pa ang masusing pag-iisip at pagsasaliksik. Likhain ang mga sandatang kapakinabangan ng bansa. Tagumpay para sa bayan. Paano malalaman ng emperador ang mga bagay na ito? Ako'y labis na nagagalak, partikular na itataas. Shen Zeng, para sa ikatlong ranggo, lahat kang viday. Upang ipakita ang kanyang kabutihan. Pagpupugay sa kanya, mas lalo pang pag-ibayuhin ang katapatan at kasipagan. Pagpupugay dito. Tapos na. Mahal na Ginoo, napakatalino. Mahal na emperador, napakatalino. Mahal na Ginoo, napakatalino. Mukhang may isip ang emperador na ito. Medyo may utak pa siya. Shen Zeng tumanggap ng utos. Ginoong Shen. Ito ay mula sa ikatlong antas ng pilak na Kinggo ang Ludafu. Bagamat ito ay isang hindi nakatalaga na posisyon. Ngunit sapat na ito upang ipakita ang pagmamahal ng inyong majestad sa iyo. Tungkol naman sa aktwal na posisyon. Ay, maraming salamat sa pagmamahal ng inyong majestad. Lu Shai, muling itanong mo, ano ang aking kasalanan? Nagtatawa si Shen Deren. Ang hari ay nagsasalita ng may katotohanan. Personal na dumating ang general ng Yulin upang maghatid ng utos. Ako ay isang maliit na gobernador. Paano ako makakasalungat? Sa huli, ikaw pa rin dahil sa mas malaking kapangyarihan. Ang iyong pinili. Talaga naman, isang tapat na aso sa kapangyarihan. Ikaw. Sabi ni Datu Shen. Maraming salamat sa papuri, Datu. General Qin, ako ngayon ay mula sa ikatlong antas. Silver Blue Guanglu Dafu. May karapatan ba akong mag-impeach? Siyempre. Ngayon, ang iyong ulat ay direktang makararating sa harap ng emperador. Magandang balita. Lu Shai, ikaw ay nagdala ng mga sundalo palayo sa lungsod. Sumakay ka ng kabayo patungong Tong'an. Nais mong magpanggap. Nahulihin ako. At ang mga mamamayan ng buong county ng Tong'an. Inirekomenda na kita. Si Ginoong Shen ay matigas ang ulo. Wala na akong magagawa. Bagamat ako ay isang maliit na gobernador, kailangan ko pa rin ang desisyon ng tatlong departamento. Matapos ang paghatol, para maisagawa ito, walang problema. Ang aking liham ng pag-imbestiga ay sabay na ihaharap. Naniniwala ako na sa aking saksi. Ikaw, 3 ministro at 6 na departamento, ay mabilis na. Magpapasa ng resolusyon para alisin ka, Lu Shai. Ginoong Luo, mukhang ang iyong posisyon bilang gobernador, hindi na ito lalampas sa 1 buwan. 1 buwan. Maraming bagay ang mangyayari. Sa oras na iyon magkikita tayo muli. Tara na. Sandali. Ano pa ang gusto mong gawin? General Qin, isang gobernador. Gobernador, wala kang karapatang manghimasok. Isang simpleng pinuno ng mga sundalo. May karapatan ka bang agad siyang hulihin? Siyempre. Mangyaring, General Qin, agad hulihin ang taong ito. Shen Zeng, sobrang labis na ang iyong pang-aapi. Tawagin ang tao. Tulungan mo ako, Ginoo ng tanggapan. Tulungan mo ako, Ginoo ng tanggapan. Bastos. Narito ang general ng Yulin. Bantay ng emperador. Gusto niyo bang magrebelde?
Kung hindi kayo luluhod at susuko, ituturing kayong mga rebelde. Patayin agad. General Qin, hayaan mo bang magpakitang gilas si Shenzhen? At siya ang mag-utos sa iyo. Ang aking ginagawa ay makatwiran, ay legal. Mas makatuwiran pa. Dapat makipagtulungan ang general ng mga kalapati. Kahit na hindi siya makipagtulungan. Ako si Shenzhen. Gagawin ko pa rin ang nararapat. Ikaw. Dalhin mo. Si Fuzon ay iligtas ako. Alam mo kung ano ang dapat gawin. Wu Pengzu. Sa pagkakataong ito, nakatagpo na ng katahimikan. May tao. Dalhin siya sa lugar ng parusa. Isagawa ang parusa. Nagsisisi ako. Nagsisisi ako. Ginoo, ano na ang mangyayari pagkatapos nito? Kung sakaling habulin tayo ng korte, kailangan munang kumilos ng mabilis. Mahalaga ba ang Yulin Army? Hindi naman ako nag-iisa sa palasyo. Iulat. Ginoo, ano na naman? May sulat mula sa prinsesa ng Qinghe. Darating ang prinsesa sa loob ng 3 araw. Sa lungsod ng palasyo. Ano ito? Ito ay tulong mula sa langit para sa akin. CJ. Ginoo Shen, binabati kita. Si General Qin ay naglakbay ng husto. Salamat sa iyong pagsisikap. Kung kailangan mo ng matutuluyan sa aming bayan, ipapagawa ko kay Ginoong Su ang ayos. Para sa iyong pagdating, hindi na kailangan. Kilala ko si General Qin. Ako na ang bahala sa pagdalo. Ikaw ang tagasuri. Marami kang kakilala, CJ, ikaw na ang bahala. Malapit na ang anihan. Abala ako sa mga gawain. Magpapaalam na ako. Ginoong Shen, maging komportable ka. Ano nang nangyari? Hindi mo ba naiisip na siya ay medyo kakaiba? Bilang isang babae, siya ay puno ng tapang at lakas. Napakamakapangyarihan. Talagang bihira sa mundo. Ngunit bilang isang opisyal, siya ay may matinding pagmamataas. May magandang asal at paggalang. Ngunit siya ay malayo sa akin. Bilang isang general ng mga ibon, walang hangaring makisama. Talagang kakaiba. Sa kanyang mga mata, wala itong halaga. Ano ang halaga nito sa kanyang mga mata? Ikaw na nagtatago ng iyong pagkatao. Prinsip, ano bang halaga mo? Natatakot ako, kahit na ang aking nakatatandang kapatid. Hindi niya ito bibigyang halaga. Napagpasyahan ko na. Sa panahong ito, mananatili sa Tong'an County. Obserbahan ang babaeng ito. Ikaw, natatakot akong para sa sulat ko, na kayang magbunga ng 10 bato bawat ektarya. Napananim, di ba? Inutusan ako ng kanyang kamahalan, na kailangan kong makita ito ng aking sariling mata. 2 uri ng ani. Kahit totoo o hindi, saksi ako sa sarili kong mata. Saktong-sakto, malapit na ang anihan. Ngunit sa mga araw na ito, maaari kang maglibang ng mabuti. Paano? Ano pang mga kakaibang bagay sa Tong'an? Napaka-espesyal na mga bagay. Ang mga sorpresa na maibibigay ni Shenzhen sa'yo, ay tiyak na lalampas sa iyong inaasahan. Tara, sama-sama ipapakita ko sa'yo. Ito ang Tong'an ni Shenzhen. Malugod na tinatanggap ang prinsesa. Tumayo ka na. Tumayo ka na. Dahil ang iyong kapatid na babae ay ikinasal sa tiyuhin ng prinsesa. May tuturing na rin itong malayong kamag-anak. Hindi na kailangang magpakitang gilas. Salamat, prinsesa. Matagal ko nang narinig ang tungkol sa prinsesa. May taglay na kagandahan na nakakaakit ng buong bayan. Ngayon lang kita nakita. Mas maganda pa kaysa sa balita. Mas marangya at kaakit-akit. Sa buong mundo, siguro wala nang mas mataas pa sa iyo na isang marangal na babae. Natural lang iyon. Ako ang bunsong kapatid ng emperador. Sa mundong ito, sino pa ang makakapantay sa katayuan ng prinsesa? Hindi ko alam kung bakit. Bigla na lang naisip ng prinsesa na pumunta dito sa maliit na bahay ng Liuyang. Narinig ko na si General Yulin ay dumating sa Liuyang Few. Tama nga ang prinsesa ay naghahabol kay Qinshu. Shenzhen. Napakalakas ng karisma. Pero ito rin ay isang kapahamakan. Tama. Pero, General Qin, hindi naman nanatili sa bayan ng palasyo. Sa halip ay pumunta siya sa Tong'an County. Tong'an County. Pumunta siya sa lugar na mahihirap at liblib. Ano nang sinasabi mo?
Ito ang pinakabagong balita, na alam na ng lahat. Prinsesa, alam mo ba na ang gobernador ng Tong'an ay isang babae? Babae. Pero pinili ito ng emperador. Si Shenzhen, ang babaeng top scorer sa imperial exams. Tama. Sinasabi ng lahat. Gusto ni General Qin si Shenzhen. Ano? Narinig ko. Talagang humahanga si General Qin kay Shenzhen. Para makuha siya. Isang kagalang-galang na general ng Yulin. Bakit siya tumira sa Tong'an County? At saka, palaging nasa likod ni Shenzhen. Ano ba ito? Sobra na. Kailangan ng prinsesa na umalis agad. Sa Tong'an County. Agad. Magandang araw ngayon. Parehong pwedeng maging mga kamote at mais. Ginoo. Naghihintay ang lahat sa labas. Ngayon ang magandang araw ng ani. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Ginoong Shen. Gusto rin ni General Qin na sumama sa atin. Maging saksi sa mata. Patawad, Ginoong Shen. Seryoso ang kanyang kamahalan sa bagay na ito. Siguraduhin ipaalala sa akin. Dapat ay nandito ako sa panahon ng ani. Walang anuman. Kailangan talaga ng saksi sa bagay na ito. Umalis na.